Gaano ako katanga kung bibili ako ng mamahaling sasakyan pero di pinapansin yung mga 10 taong gulang na sasakyan. Sa totoo lang, ang karaniwang 10 taong gulang na mamahaling sasakyan ay bumababa ang halaga ng mga 65 hanggang 75% mula sa orihinal nitong presyo, parang nauupos lang. Marami sa kanila umaabot ng 85% kaya makakakuha ka ng magagandang deal at maging tapat tayo. Ang mga bagong labas na mamahaling sasakyan ngayon ay may 50 hanggang 80% mas maraming plastic, 100 dagdag na problema, mas maraming hybrid na makina at mas maraming turbo na 3 at 4 na silindro. Bakit hindi na lang bumili ng mas maraming 10 taong gulang na mamahaling sasakyan? Magaganda at sulit ang mga deal. Sa totoo lang, gumawa ako ng mahaba-habang listahan dito. Gusto kong ibahagi ang ilan sa mga review na ginawa ko sa mga nakaraang taon. Alam mo na, bumabalik pa nung mga 2016-2017 at ilan sa mga particular na sasakyan na talagang naniniwala akong siguradong magpapasaya sa iyong karanasan sa pagmamaneho. Mahilig talaga akong magmaneho. Aaminin ko, hindi ako mahilig sa pag-idle lang sa isang kotse na parang sopa na may preno. Gusto ko yung sasakyan may buhay, masarap imaneho at mahalaga makakuha ng magandang deal. Para sa mga takot magmaneho ng luma at gamit na luxury sasakyan, tandaan ito. Ang problema, 100% mas komplikado na ngayon ang mga sasakyan at lalo pang hihirap sa susunod na 20 taon. Ibig kong sabihin, hindi ko nga masabi kung gaano kataas ang antas ng pagiging komplikado at kung gaano kamahal ang maaring gastusin para mapaayos ang ilan sa mga sasakyang yan. Kung babalikan, mas mababa ang panganib ng 10 taong gulang na mamahaling sasakyan na may maayos na mileage. Karamihan dito, kaya mo pang ayusin mag-isa. Kaya dumiretso na tayo. Gusto kong ibahagi ang ilan sa mga ito. Diretsahan ko na at ibabahagi ko sa inyo ang mga review ko. Simulan na natin ito. At ang una ay isa sa mga personal kong paborito. Ako mismo ay nagkaroon ng ganitong sasakyan at gustong gusto ko ang mga kotse na ito. Ang Jag F-Type. Kumusta? Si Mark ulit ito mula sa Exotic Car Play Place. At ano ang meron tayo ngayon? Nasa loob tayo ng bagong Jaguar F-Type R. Gustong gusto ko ito. Kaya, samahan ninyo ako sa isang biyahe gamit ang kamanghamanghang 500 at 50 horsepower na halimaw. Maligayang pagdating sa 2017 Jag F-Type R, napakaganda. Mapapansin ninyong medyo marumi ito. Sinadya ko yon dahil talagang ginamit namin ang kotse sa masamang panahon. Sinubukan namin ang bagong all-wheel drive nito. Alam ninyo, ang dating henerasyon ay rear-wheel drive. Sa tingin ko, mas madilim ang akin, pati yan gray. 2018 ang akin, kaya all-wheel drive na rin ang akin. Maligayang pagdating, ito ang bagong Jag F-Type R. At ang kotse na ito ay may 5 litro na supercharged V8 na makina na kayang maglabas ng 500 at 50 horsepower at kayang paspasan ng sasakyan mula 0 hanggang 60 milya kada oras sa loob ng mga 3.9 na segundo. Wow, may all-wheel drive na ngayon ng Type R dahil talagang mabangis ito nun. Mayroon din itong electronic active differentials at sa totoo lang, may sport suspension ito na may active dynamics. Maganda, may 8-speed automatic transmission ito na halos kasing bilis ng twin clutch transmission sa gear shifting. Pinapabilis talaga nito ang sasakyan. Kaya alam mo, at itong mga ito ay 100% na may dynamic na tampok. Mayroon kang 2 mode dito para sa tunog ng iyong tambutso. Isang tono ang pwede mong gamitin kapag isinara ang baffles sa tambutso at sa kabilang setting, bukas naman ang baffles kaya mas mabangis ang tunog. Kaya kung i-activate ko ito, itong isang mode, tatahimik ito. Halos hindi mo maririnig ang tambutso. Oh, yeah. Parang normal na marangyang kotse na may malaking makina. Isipin mo, dati $105,000 ang kotse na ito, pero pagkalipas ng 10 taon, nasa $35,000 na lang. $35,000, oo. Ibig sabihin, bumaba na ito ng mga 70-75% gaya ng inaasahan mo sa isang Jaguar. Ibig kong sabihin, ano hindi mo magugustuhan sa isang FTA? Napakaganda ng kotse na ito. Gustong gusto ko ito. Ang kotse ko ay napakaganda. Nasa akin ito ng mga 4 na taon. Hindi lang tunog ang nagustuhan ko, pati ang loob ay maganda ang gawa at itsura. May murang tingnan na bahagi, pero gustong gusto ko ang mga control, knob at button sa gitna. Ang ginawa ng ZFL ay sobrang maaasahan. Wala akong na din problema sa kotse ko. Ang ganda nito.
Pansin mo yung makinis na rim, social talaga. Mas okay sana kung mas may kapit yung analog na yan. Ngayon, digital na lahat. Old school yon at astig. Gustong gusto ko yon. Simple pero diretso sa punto. Mapapansin mo rin na yung speedometer na nasa umaabot sa 300 at apat na po ay nagpapahiwatig na seryosong makina ito. Oo, ang ganda ng kotse at yung panlabas na disenyo ay talagang maganda at astig din. Totoo yan, sobrang ganda. Sobrang bilis ng Jag na ito, parang on-off switch ang throttle. Ganyan talaga ang epekto niyan, madalas ganyan. Sa ganitong mga pagkakataon, mas mapapansin mo kung ano ang nasa ilalim ng hood ng sasakyan. Pag dumaan ka sa mga on-ramp ng freeway, dito mo mararamdaman ang kakayahan ng sasakyan. Dito mo masasabi na sulit lahat. Kaya kapag nasa diretso ka na at pumasok ka sa on-ramp, grabe, yung tunog na yon, nakakabilib talaga. Tunog ng mga Diyos, sinasabi ko sa'yo. Kaya ang tanong, mapapalitan ba ng kotse na to ang Gallardo na ginagamit ko ngayon? Aminin ko, sa mga ganitong kotse, hindi na talaga gumagawa ng ganito ngayon. Yung 5-liter V8 supercharged engine na nagbibigay ng ganung performance at tunog, all-wheel drive pa, kaya mong kumapit talaga sa kalsada. Ewan ko. Alam mo yun, mga 70%. Napapansin kong laging pinag-uusapan sa forums ang ilang fuel injector na paminsan-minsang nagiging problema at mahirap tanggalin. Ang malalapad na tubo pwedeng mabasag at mag-leak, pati spring sa supercharger pwedeng magkaproblema. Pero karamihan sa mga problemang ito, parang habang nandyan ka na rin, inaayos mo na lang din yung ilan sa mga bagay na yon habang ginagawa mo. Yung rear differential, siguraduhin mo lang na maayos ang maintenance. Pero yung ZF8 speed, matibay talaga yon. Matibay din talaga yung V8 mismo. Wala naman talaga akong naging problema sa electronics. Ang tanging naging issue lang ay yung infotainment. Ang ganda talaga ng kotse na yon at siguradong bibilin ko ulit. Gustong gusto ko talaga siya. Sa totoo lang, naghahanap na ulit ako ng pang-araw-araw na sasakyan dahil sobrang bumaba na ang presyo. Hindi mo na sila mabibili, na-cancel na sila. Yan ang problema sa cancel culture at mga kalokohan. Ngayon, may mga kotse tayong ganito na sobrang ganda pero wala na sila sa merkado, hindi na sila available. Nagsisimula nang ma-realize ng mga tao at pinanghahawakan na nila at hindi na pinapakawalan ang mga ito. Susunod, isa na namang mahusay na kotse ito. Nakadrive na ako nito ilang taon nang nakalipas. Hindi ako malaking fan ng VAG Group pero magiging tapat ako. Ang Audi TT RS ay isa sa mga talagang tumatak, parang nakaukit sa isip ko dahil sa passion at sa paraan ng pagbilis nito. Oo, nakabase ito sa Golf platform pero yung turbo, 5 silindrong makina ang nagbibigay ng halos 400 horsepower. All-wheel drive. Napakabilis ng dual clutch nito. Maganda at malinis ang technology at infotainment nito, may digital display pa. Alam mo, may mga naunang modelo ang Audi na ganito, pero maging tapat tayo, simulan natin mula sa umpisa. Ibig kong sabihin, isang magandang Audi TT RS, nagsimula sila sa mga $5,000 pero ngayon makakahanap ka ng magaganda, alam mo yung maayos ang kagamitan at nasa magandang kondisyon sa halagang 45 hanggang $50,000. Ngayon, hindi siya 50% off, kundi dahil napakaganda talaga ng kotse. Kaya nananatili ang presyo. Heto, ipapakita ko sa iyo ito. Makikita mo kung ano ang ibig kong sabihin. Welcome back sa Exotic Car Play Place mga kaibigan. Ngayon, itinatampok ko ang bagong 2018 Audi TT RS. Hindi ito ordinaryong TT. Noong unang lumabas ang orihinal na bersyon ng Audi, itinuturing ko itong medyo, paano ko ba sasabihin, pambabae para sa aking panlasa at gusto. Medyo kakaiba ito noon, may mga kakaibang disenyo sila, ganun ang dating ito noon, pero pang-driver talaga siya, medyo awkward lang. May mga bagay tulad ng baseball glove na maganda ang kalidad at leather ang finishing pero para sa akin, sablay lang ang estilo. Simula noon, dumaan na tayo sa iba pang mga pagbabago at ngayon, nandito tayo nakaupo sa isang 2018 Audi TT RS. At ang RS, syempre ay ang hot rod na bersyon sa mundo ng Audi.
Kaya itong kotse na ito ay may 5 silindrong 2.5 litrong turbocharged na make na kaya maglabas ng napakagandang 400 horsepower at 354 foot-pounds ng torque. Pinagsama mo pa yan sa dual clutch transmission at all-wheel drive syempre na may launch control na meron na rin karamihan sa mga modernong kotse ngayon. Kaya ng kotse na umabot mula 0 hanggang 60 milya kada oras sa 30.6 na segundo. Mabilis yon. Tingnan at panoorin mo to. Nandyan ka na. At pinag-uusapan natin na halos umabot sa 11 segundo ang quarter mile time nito. Grabe, kamangha-mangha para sa isang kotse na ganito kabilis at tahimik. Hindi mahirap makuha ang ganitong klase ng makina. Agad mo itong mapapansin sa unang tingin sa mga makinang gaya nito. Isa itong race engine. Naalala mo ba noong rally? Ang ganda ng makinang ito noong panahon na ang Audi ay parang hari. Totoo yun, totoo talaga. At a very That stealthy engine is a Batayan ng lahat ito. Ang galing ng rally car nila. Tingnan mo ako. Astig na sasakyan ito. Huwag palilil lang sa kotse nang nanatiling mababa. Hindi, maganda at kakit-akit ang bagong itsura. Pero hindi ito yung tipong talagang mapapansin mo agad at parang sumisigaw ng kung ano-ano tulad ng, "Uy, tingnan mo to, tingnan mo ako, tingnan mo kung anong kaya kong gawin." Hindi niya kailangan gawin yon. Simple lang ang kotse, pero kaya nitong sumabay sa malalaking pagsubok. Mga hot rod mula sa ilang tagagawang Europeo at mas abot kaya, sulit ang value ng kotse na ito. Gustong gusto ko, ang galing. Ngayon, isa pa sa gusto ko sa kotse na ito ay ang kalidad ng interior. Hindi baguhan si Audi pagdating sa kalidad ng mga pyesa. Pag upo mo sa kotse, ramdam mo agad ang mataas na kalidad. Walang audio dito, mukhang ito na ang totoong antas. Ito ang pinakamahusay na mga kotse sa industriya, habang ang pinakamahusay na mga brand sa industriya para sa kalidad ng mga pyesa. Tulad ng inaasahan, makikita mo lang ang pinakamahusay na interior parts mula sa Audi. Kilala rin ang Audi sa magagandang heating controls. Maganda at tayak na ilan sa pinakamagagandang materyales sa loob. Oo, tingnan mo. Ngayon, bakit na ba napakabilis ang kotse na ito? Paano nito naaabot ang ganung bilis? Pinag-uusapan natin ngayon ang double clutch transmission. Pinag-uusapan natin ang 4 na rang-hape. Pero ang isa pang mahalagang bagay dito ay pinag-uusapan natin ang isang kotse na talagang napakagaan. Lumulobo at bumibigat na ang mga kotse ngayon. Nagiging mataba at mabigat na sila dahil sa lahat ng emission systems, dahil sa lahat ng electronics at dahil sa lahat ng mga pyesa na nagpapaganda at nagpapaluxury sa mga ito. May ginawa ang Audi para magaan ang kotse. Oo, magaan ito at naka-base sa Golf chassis. Mataas din ang kalidad ng interior. 4-wheel drive ito gamit ang Haldex system. Kaya ayos lang gamitin ang auto system. Haldex ito, kaya mas maganda at pinahusay ang sistema para sa performance. Parang may alcantara at carbon fiber ka. Kayang makipagsabayan. Hindi biro ang kotse na to. Halos parang R8 pero mas malaki lang. Nung bibili na ako ng F-Type, muntik na akong bumili ng ganito. Isa talaga sa gusto ko, pero dahil lang sa sales guy at performance engine ang hanap ko. Oo, totoo. Ang bilis talaga nito kapag pinaandar mo sa Edmonton. Yung sales guy nun, kaya yun ang una kong nagustuhan. Sapat na ang bilis niya. Hindi mo aakalain, parang simple lang. Hindi mo iisipin na mabilis hanggang apakan mo ang silinyador. Doon mo marerealize na parang karera ang takbo nito. O baka nga mas mabilis pa. Gusto ko talaga yung kotse na yon. Bibili na sana ako. Yun ang una kong nagustuhan. Muntik na ako magkaroon ng ganito. Gusto ko talaga. Ang pangalawang bagay na gusto ko dito, tingnan mo naman ang mga panlabas na detalye. May mga pangit na karanasan at lasa. Ang kulay na ito, parang sales guy lang na dumadaan at sinasabing ako daw ang nagmamaneho. Ang Boston S, hindi lang TV base, maganda ring kotse. Madali ko nakuha kasi gusto ko si Jag at yung estilo na parang F-Type. Sa harap, meron kang mga headlight na halos kamukha lang ng mas simpleng bersyon nito. Gusto ko ang pandabas na disenyo ng kotse na ito, maganda at maraming detalye. Mga accent, mga bagay, materyales at mga estilo na kinuha nila mula sa mas malaking kapatid dito, hindi ko masasabi na Huracan pero siguradong mula sa R8 man lang. Gusto ko rin dito ang kalidad ng loob at pagkakagawa. Tingnan mo yan. Sa tingin ko, wala nang mas gagaling pa na kumpanya sa paggawa ng mga push button, pati na rin ang kalidad nito. Nandyan ang Porsche mo. Bakit mo binigyan ng FWs yan? Kasing ganda ito ng TRS. Wala ka nang hihilingin pa.
Ang kalidad ng mga button sa manibela, malambot ang pindot. Ang mga soft touch na materyales, lahat ay dekalidad. Hindi rin nagkulang sa carbon fiber dito. Tingnan ang maliliit na button at switch panel ng L kumpanya. Kamangha-mangha ang mga materyales sa loob ng kotse. Kaya rin ang kotse ito. May ilang stats din, mabigat ang pinto. Ito ay henerasyon pa rin ng dating. Ramdam mo ang kalidad. Parang nakasulat ang kalidad sa bawat parte ng bagay na ito. Napakaganda nito, kaya dalawa na gusto ko rito. Ano ang pangatlong gusto ko? Well, ang pangatlong gusto ko ay talagang meron kang performance na pang supercar sa medyo mababang presyo. Kapag sinabi kong medyo mababa, ibig kong sabihin 80,000 hanggang 70,000 dolyar sa Canada ay hindi mura. Pero parang presyo lang ng bagong diesel pickup truck. Ibig kong sabihin, tataas din agad ang gastos mo sa ganyang truck. Aalis din ang truck na yon. Wala namang makakakita nito dito. Magbabago rin ito at may halaga pa rin dahil RS ito at kakaiba ang kulay. Inasahan kong hindi tataas ang halaga nito pero mabagal lang bababa. Mahal ko talaga ang kotse na to at gustong gusto ko ang mga control sa init. Gusto ko yung madaling ma-access. Tingnan mo, ako dati nung nare-review ko pa tong kotse, yung mga control sa manibela, pinagsama-sama niya lahat. Nahulaan ko agad yon. Maganda ang manibela, kumpleto na sa kailangan mo. Noong Setyembre, 65 pa ang presyo, pero ngayon, nasa 50 pa rin ang average. Pwede mo ring kontrolin ang view. Mas lalong na-appreciate mo lahat ng yan sa mga taon. Tingnan mo yan, ang astig. May iba-ibang control at double clutch transmission. Ano pang hindi mo magugustuhan dyan? Para sa akin, kahit anong brand na gumagamit ng dual clutch ngayon, panalo na. Dahil DCT o double clutch transmission ito, meron kang ZF 8-speed shifters na torque converter auto. Kaya ang mga kotse ay mabilis talaga ang mga DCT. Oo, mabilis sila. Sa unang sakay mo sa kotse, maaring mahirap intindihin ang ilang kontrol. Siguro kung galing ka sa mundo ng Audi, mas madali mo itong maiintindihan. Sa ngayon, alam mo, kadalasan galing ako sa BMW, Porsche at Lamborghini, mga ganong klase. Para sa akin, hindi naman ganon kalabo ang mga yon. Sinusubukan ko lang intindihin. Hindi naman mahirap ang mga kontrol. Pero syempre, dahil di ako sanay sa Audi, medyo kakaiba ito sa nakasanayan ko. Kaya siguro hindi ganoon kaganda, pero masasanay ka rin. Hindi naman malaking issue sa akin at sumasang-ayon ako. Isa pa, hindi ko rin masyadong pinapansin. Alam mo, may stigma talaga sa pangalan na TT. Kapag kinanong ka kung anong kotse mo at sinabing Audi TT, may reaksyon agad. Alam mo, una nilang naiisip yung glove na itsura ng mga unang modelo noon. Kaya tingin ko, may kaunting stigma talaga para sa iba. Pwede mong kunin ang RS3, siguradong mahuhumaling ka sa kotse na yun. Makakasiguro ka, pag humawak ka sa manibela ng kotse na to, yung stigma na yon biglang mawawala. Sobrang bilis talaga nito. Sang-ayon ako, ang galing talaga ng kotse na to at hindi bumababa ang halaga. Pwede mo pa rin itong mabili at gamitin na parang libre kaya wala kang dapat alalahanin. Ano pa ba ang hindi ko gusto tungkol dito? Alam mo, ganito kasi yan. Wala talaga akong hindi gusto sa kotse na to. Gusto ko lang mag-focus sa mga positibo. Hindi ko talaga masabing may masama akong masasabi tungkol dito kasi wala naman talagang negatibong mapuna. Napakagandang kotse nito sa lahat ng aspeto. Gustong gusto ko talaga to. Astig na astig talaga ang kotse na to. Sasabihin ko na dahil sa medyo kakaunti lang ang ginagawa at hindi rin nagpapalabas ng marami ang mga manufacturer, mas mabuting kumuha ka na agad ng isa hanggat maaari dahil kakaunti lang talaga ang mga ganitong kotse. Siguradong sigurado ako dyan, 100%. Sige, mukhang tapos na tayo doon. Ang TTRS ay isang napakagandang kotse, wala akong duda doon. Isa ito sa mga pinakamahusay. Noong mga 2016, 2017, 2018 na nagte-test drive ako ng mga kotse, isa talaga ang TTRS sa mga tumatak sa akin. Isa talaga sa mga paborito ko. Ibig kong sabihin, marami na akong na-drive na kotse noong mga nakaraang taon. Isa yon sa mga highlight ko. Galing pa yon sa panahong mas ramdam ang kalidad. Ramdam mo ang kalidad. Alcantara, leather at quilted na upuan, pati mga button, switch at knob. At oo, may digital display ito. Pero sa totoo lang, maraming bahagi roon ang talagang dekalidad. Ang susunod ay aaminin ko, nagsisimula ito sa humigit kumulang 84,000 dolyar. Hindi ito murang makina. Pero mataas pa rin ang halada nila, kaya ito ang inaasahan ko dahil sa ganitong klase ng kotse.
Dahil nagpalit na ang Chevy sa C8 Corvette, ang bago nilang mid-engine na kotse. Yung mga tagahanga ng nakaraang henerasyon, alam mo, may hirapan at magrereklamo sila. Ayaw talaga nilang bitawan yung front engine na Corvette. Pero nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-test drive ng C7, C06 noon. At gusto ko lang ibahagi ang karanasan ko tungkol sa kotse na yon. Kaya ngayon, ida-drive natin ang 2017 Corvette Z06. Kailangan kong sabihin para sa kaibigan ko. Para sa'yo ito, Tony. Nandito na tayo. Ano bang meron tayo ngayon? Meron tayong 2017 Corvette Z06 o Z06, depende kung saan ka galing, kung saan mo tinitingnan. Astig. May maganda tayong review para sa kotse na ito. Pag-usapan natin ang ilang stats. Ang kotse na ito ay may supercharged na 6.2 litro na V8 na nagbibigay ng napakalakas na 650 horsepower at mas kahanahanga pa 650 foot-pounds ng torque. Tinatabunan ng kotse na ito halos lahat na makikita mo, maliban na lang kung may 8,900 horsepower. Sobrang lupit nito. Kayang sabayan nito ang bilis ng Italia ng kotse at hindi mo na kailangang tumakbo para magmukhang maganda. Muli, parang mahika talaga ito kumpara sa nakaraang henerasyon ng ZR1 na sobrang lakas ng VA. Kung makakuha ka ng Camaro ZL1 o ZL11LE, may kaibigan ako may ganon 6 na taon at kalahati na. Nireview ko na rin ang kotse na yon, 0-6 na po. Sa totoo lang, 3.4 na segundo lang yon. Mabagal lang dahil sa wheel spin at hirap ilagay ang power sa kalsada. Quarter mile time, 11 segundo eksakto. Mabilis talaga ang mga kotse na to. Magtiwala ka sa akin kapag sinabi kong kakaunti lang ang kayang tumapat sa bilis ng sasakyan to. May 8-speed automatic transmission ang kotse na ito. Ang isa pang optional na transmission ay ang 7-speed manual gearbox na available din. Masasabi ko na sa karamihan ng pagkakataon, karamihan ng sitwasyon, karamihan ng tao ay pipiliin ang automatic. Sa totoo lang, maganda ang pag-shift nito. Wala lang itong sobrang talas na meron ang manual gearbox dahil sa manual, ikaw talaga ang may control sa bilis ng pag-shift at ikaw ang may buong control. Ang ZL11LE na kaibigan ko ay pareho lang din ng makina. Ito lang ay dry sump, ang ZL11LE, at pwede mo pa ring wet sump pa rin ang ilan. Kaya sa teorya, mas maganda siguro ang performance nito. Pwede mong gamitin ang ZEP L1 20 pulgadang rim sa mga V na may 335 scanner, i-track mo tuwing weekend. Fully adjustable ang features nito. Walang biro, isa ito sa mga kotse na talagang nagpapataas ng antas ng driver at ng iba pa. Hindi pa ako nakapag-drive ng Z6 o ZL 11L. Siyempre, lilipat tayo. Makikita mo ang fiber sa ibaba, Gaya ng lakas at performance. 6 na ran at 50 kapayo, pero halos 6 na ran. Ayos yan, iayos mo sila. Tingnan mo yung mali na taguang butas dyan. Ang cute. Kita mo? Aba, pintura. Itong mga knob at button, ito dito ay para sa 8-speed automatic transmission. Maayos ang takbo ng kotse na ito at magandang katapat ito. Nagka-issue lang ang Chevy sa ilang steering box. Flat bottom na competition na manibela na may dry cover accents. Alcantara, kita mo, may totoong button. Maganda at magandang pakiramdam. Parang sa ilang kotse sa Italia, pero halos lahat ng bagay. Magbabayad ka ng malaking halaga para sa mga button na makikita mo sa kotse na ito. Tingnan mo ito. May bulsa tayo sa baywang. Parang pwede kang magkabit ng 5-point racing harness. May espasyo para sa natatanggal na bubong. Tingnan mo, may mga pangkabit sila, yung iba gawa sa carbon fiber. Pwede mong kunin ang carbon fiber. Gustong gusto ko ang kotse na to. Malaki ang dating nito, bagay sa gustong magpakita ng personalidad. Ganun pa rin, ramdam mo pa rin ang ginintuwang araw dito, pero di mo na kailangan mag-alala sa mahal na gastos ng mga kotse ngayon. Mas maganda ang mga dati. Mas maganda ang gawa ng mga ito. Corvette, may ilang dekalidad kang modelo, pero di ko alam. Sa pagmamaneho, malaya ka rito. Sinasabi ko rin na pinopromote nila ang bilis. Mas madali i-service ang mga front engine kahit masikip. Mas maganda pa rin ang front engine Corvette kaysa C8. Palaging maganda ito. Pangkalahatang serbisyo na lang para sa C8 ngayon. Umaandar naman sila pero mas madali ayusin. Malaki rin ang halaga ng engine compartment. Kapantay ang performance nito. Astig talaga.
Kahit nasa Germany ka, magbabayad ka ng 3, 4 o 500,000 dolyar para dyan. Napakagandang biyahe nito. Oh, tama. Oo, sige. Nagpapaalala ito sa bilis mo habang nagmamaneho. May heads-up display, power seats at power features din ang kotse. Oo, kumpleto sa gamit. Luxury car talaga ang Corvette. Katawan pa lang, panalo na. Anong hindi mo magugustuhan? Matagal ko nang gusto ang mga Corvette. Napapansin ko na malakas sila sa power, performance at itsura. Lahat ng tao ay, nakita mo yung lalaking yon sa motor? Interesado siya sa bagong mid-engine na Corvette na tahimik inilabas ng Chevrolet. Gustong gusto niya ang kotse. Pero sa ngayon, meron tayong napakagandang performance car dito, kaya hindi mo na talaga kailangan yung kotse na yon. Hindi mo mararamdaman na may kulang sa'yo. Ano meron tayo sa likod? Makikita mo ang mga naglalakad at mga NPC na nagmamaneho. Kaya ramdam mong espesyal ka kapag nasa Corvette ka. Ang daming NPC dito. Uy, may BMW. Ano yon? Isang Avestador LP 700. Malamang. Kasing bilis ito ng Hellcat, hindi syempre ng Demon. Pero sobrang lapit na sa performance ng Hellcat. Magandang handling at preno ng kotse na to. Pwede rin kumuha ng optional carbon fiber brakes na mabilis magpahinto. Napakaganda ng preno at handling ng kotse na to. At dahil sa na-update, sa modelong ito, walang magiging problema sa handling ng kotse. Pwede mo rin itong dalhin sa racetrack. Marami talaga silang drive rails. At muli, nasa kasimplehan talaga ang dating nito. Pakinggan mo, ano nga ba ang mga bagay na gusto at ayaw ko dito? Meron itong parang kasiyahan. Hayaan mong ibuod ko sa pagsasabing hindi mo basta-basta mapapaabot sa red line. Kaya maraming kotse ang talagang nakakabighani at kamangha-mangha. Pinindot mo ang silinyador at talaga, literal, sa loob lang ng 2 hanggang 3 segundo, boom! Lumalagpas ka na sa speed limit. Pasensya, nasa pangit na audio noon. Ang bilis nitong umabot sa mataas na bilis. Grabe, nakakabaliw. Totoo, kaya may traction control, maniwala ka. Sobrang bilis ng ikot ng gulong, sobra pa nga sa totoo lang. Literal, kaya pa rin niyang kontrolin ang sarili niya ng maayos. Grabe. Dahil doon, sobrang nakakabilib lalo na kung may optional ka. Makukuha mo yung automatic. Madaling palitan ng Lamborghini ng 600 at 50 ang galing talaga. Alam mo, mas maganda pa nga ang paghahati niya ng power kaysa sa kasalukuyang CHZ6 na 06. Ang C0Z06, isa pang 5 at isang flat plane crank. Ang ganda at kahanga-hanga ng unit na to. Mas gusto ko tunog nito at kita mo pa ang umiilaw na supercharger. Narinig mo na, di ba? Pwede mo itong dalhin kahit saan at imaneho sa buong bansa. Halos lahat ng dealership sa buong Amerika ay nagsiservice nito. Maganda at suportado ang sasakyan. Hindi mo mararamdaman na kailangan mong kabahan o mag-alala na may mangyaring masama. Pwede mo to dalhin sa kahit anong Chevrolet dealership sa bansa. Gustong gusto ko talaga yon. Alam mo, ganitong performance, hindi mo na kailangan mag-alala o makonsensya sa kalsada. Sa ngayon ako. Pangatlo, isa pa itong malaking bagay. Ang talagang gusto ko sa kotse ay ang itsura at panlabas na disenyo. At aminin ko, sa kasaysayan, palaging nakakaakit para sa akin ang Corvette. Lalo na sa wrapped at block, kaakit-akit dahil sa rear drive at malaking makina nito. Lagi kong napapansin na hindi balanse ang proporsyon nila at hindi ko gusto ang Corvette dahil mahaba ang harap at maikli ang likod. At habang may mga tao na gusto yon dahil sa dahilan na yon, hindi talaga ako naakit sa ganong estilo. Para sa akin, magaganda talaga ang C7 at C64. Sa tingin ko, tama ang proporsyon nila sa harap at likod. Bago yon, medyo mahaba at sabikaho dahil nagugustuhan ko ito. Pero itong mga ito, kamangha-manghang mga kotse. Ang kotse na ito ay Z06, I think, is worth the step. pinaikli ng bahagya ang harapan, sapat para mapansin mo. Gets mo?
Maganda ang balanse mula harap, gitna hanggang likod. Mas maganda pa kaysa sa kotse na ito. Tama lang din ang proporsyon. Astig ang kotse na ito. Gustong gusto ko. Pati ang disenyo ng loob, kung pag-uusapan natin ang estilo, mas maganda na ngayon kaysa dati. Nakakamangha. Nandiyan pa rin yung parang cockpit. Alam mo yon, nakatuon talaga sa driver. Yung quality control, tahimik at mahigpit sila kumpara sa iba. Marami rin ganitong bagay. May carbon fiber na detalye na hindi pinapalitan sa labas. Parang mga chuck wagon mula sa Little House in the Prairie. Pero hindi naman. Yung kalidad, hindi ko masasabi na kasing taas ng Rolls-Royce o BMW. Ano yung mga bagay na hindi ko talaga gusto tungkol dito? Mas maganda na siya ngayon. Sa totoo lang, malayo na ang narating nila mula noon, alam mo yon? Isa sa mga una kong naging karanasan ay ang mga modelong 1981 at 1986. Parang kalampag na sasakyan yung mga yon, pero maganda na. Medyo marte lang ako ngayon. Siguro hindi ko talaga gusto ang automatic. Marami ng ganyang sasakyan, pero option lang naman yon. Hindi mo naman kailangang piliin. Hindi ko gusto ang automatic. Gaya ng gusto ko ang manual. Kaya siguro kaya ko namang mabuhay kahit wala yung automatic na bahagi. Pero kahit ganon, gumagana naman ito ng magayos at magandang kompromiso. Pero siguro yun lang talaga yung isang bagay na hindi ko gaanong gusto. Medyo mas maayos lang. Mabagal mag-respond at mag-upshift ito. Parang sinasadya pa. Yung tatlong kwelyo ay parang basta nagpa-flip lang. Hindi pa rin ito ang bilis na gusto ko. Gusto ko yung twin clutch sa ilang modernong supercar ngayon. Hindi kasing bilis mag-shift. Mas parang automatic talaga. Sang-ayon ako na medyo mas mabagal ang mga automatic. Kapag binilisan mo, makikita mong nagsi-shift siya, umaandar, at saka lang magda-delayed upshift sa susunod na gear. Talagang kailangan mong pumili. Wala akong ibang nakikita. Gusto mo ba ng flexible na pagmamaneho araw-araw? O mas gusto mo ang performance output? Kaya depende talaga yan. Pero ito ay kotse na kaya akong gamitin. Hindi mo makikita ang mga puwang at tahi tulad ng dati sa Corvette. Tahimik ito, walang kalampag at walang kapintasan. Tingnan mo pati tahi sa pinto at upuan. Hindi na ito mukhang mumurahing panel. Tulad ng iba rito, pati pag-iimpake. Tingnan mo ang mga kotse gaya ng Lexus. Mas marami na silang ginagamit na kahoy ngayon. Presyo, astig. Para sa akin, ito ang tamang timpla para sa Chevy at Corvette. Sa tingin ko, nakuha nila ang kalidad. Siguro ito na ang pinakamaganda. Pagkatapos, sa C8, medyo pumalpak sila para sa akin sa bilis at pag-shift. May mga problema dati sa transmission at gulong, pati iba pang issue. Pero mas okay na ngayon. Sana na ipaliwanag ko na ang mga gusto at ayaw ko sa sasakyan na ito. Naisip kong ibuod ang ilang performance figures ng bagong Corvette para sa inyo. Kaya sa kabuuan, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-usap tayo ulit sa lalong madaling panahon. Gusto kitang makita sa susunod na video, magdadala pa ako ng mas maraming performance na sasakyan. Talagang swak ito. Pwede bang pindutin mo na ang subscribe button? Marami pang iba, hindi ito performance na sasakyan. Hindi ako sang-ayon doon. Performance car talaga ito mula simula hanggang dulo. Sige, next na. Ang susunod sa listahan ko ay isa itong supercar. Sige. Sa tingin ko, marami sa atin ang magpapahalaga dito dahil ito ay isa sa pinakakilala at may magandang value retention. Kung gusto mong mas umangat pa at handang gumastos, narito ang kotse na nagsisimula sa humigit kumulang $100,000 para sa 610-4. At hanggang ngayon, makalipas ang ilang taon, umabot pa rin ang presyo nila ng mga $250,000 pataas. Nakakita pa ako ng ilan na umabot ng $275,000. Pinag-uusapan natin ang Lamborghini Huracan kaya gusto ko lang ipakita ito ng mabilis. Hindi sila murang mga kotse pero napanatili nila ang kanilang halaga at patuloy pang tumataas. At sa tingin ko, isa ito sa mga kotse na kung gusto mong pumasok sa mundo ng exotic na sasakyan, ito marahil ang isa sa pinakamagandang pagpipilian mo. Sa merkado, kabilang sa pinakamaasahan ang Gallardo at Huracan. Sila at ang R8 ang pinakamaasahan. Wala akong duda tungkol dyan. Ipakita ko sa iyo, bigyan kita ng mabilis na pagtingin dito. Lamborghini Huracan. Matapos ang halos 10 taon, tinapos ng Lamborghini ang Gallardo at lumipat sa bagong estilo o total na pagbabago. Paborito ko talaga ang rims na mukhang phone dial, alam ko. Ito ay 582 at may ganong klaseng gulong.
Na in love talaga ako sa mga gulong na yon. Parang gusto nilang i-level up mo pa at kunin ang ibang modelo at trimline, pero gusto ko talaga itong mga gulong na ito. Na yon, ang Huracan ay meron din, hindi, itong 6,150 iyan ang nakakabit na front spoiler. Maraming 6 na gilid sa fitting ng kotse na ito. At ganun din ang klase ng mga detalye sa likod ng kotse dito ngayon. By the way, nakatago sa ilalim ng bonnet na yan ay isang 5.2 litro na V10 na nagbibigay ng halos 600 horsepower. Oo. Huracan, available ulit sa 4-wheel at 2-wheel drive. Mga air vent para sa pagpapalamig. Mapapansin mo rin ang 6 na gilid. Yan ang tema ng Lambo. May 6 na gilid ang gears, hawakan at interior trim. Kita mo? At may tema na naman. Mapapansin mo ang 6 na gilid sa honeycomb na berde? 6, 10, 4. Well, mahigit 600 kabayo ang meron ka. 0, 6 na po ay parang 2.5. Hexagonal na tema ulit sa mabilis na kotse. By the way, carbon ceramic yan sa ilalim. Sa totoo lang, ilan sa pinakamagagandang tunog? Ang V10 ay magiging timoraryo sa loob ng 10 taon. Beautifully stitched. It's Alam ng mga tao yan, kaya tumataas ang halaga. Tingnan mo ang manibela, 6 ang gilid sa gitna. Alam mo bang may jet fighter start button at twin clutch transmission din ito? Oo. Higit pa sa magarang leather ito. Grabe, parang dekalidad ang mga piyesang ginamit doon. At para sa mga ayaw gumastos ng sobra, alam mo, maganda na ang kotse nung 2015, 2016. Nasa Las Vegas ako noon at nagdesisyon kaming kumuha ng renta na kotse. Convertible na Camaro ito na may V6, hindi naman malakas ang makina. Sa tingin ko mga 3,000 at 300 kabayo yon. Yung 3 tuldok, 5 o 3 tuldok, 6 litro na V6 na convertible, nandun kami, pinagpapawisan. Grabe, muntik na akong mamatay sa init. Parang umabot ng 100. Di ko alam kung ano pa yon. Sa tingin ko, umabot kami ng 100 at 5 100 at ewan ko, 100 at 10 degrees. Sobrang grabe talaga yung init. Pero alam mo, kotse talaga yon. Yon talaga. Maganda talaga ang kotse. Mahal namin ang Camaro dahil simple ito. Dati, nasa 37,000 dolyar lang ang presyo ng convertible. Kaya sa ganitong bersyon at ngayon, makakakuha ka pa rin ng mga ganyan sa halagang mga 20,000. Kaya makalipas ang 10 taon, bumaba ng mga 55% ang presyo nila. Alam mo, mga 55% na lang ng orihinal na halaga ang halaga nila ngayon. Sobrang say gamitin at madaling alagaan ng Chevy. Mura ang maintenance at pwede ipasuri kahit saan dahil halos bawat kanto may dealer. Tingnan muna natin ito. Pwede? Hindi masama. Hindi masama. Salamat sa muling pagsama sa amin. Ngayon, nandito tayo sa labas lang manglungsod na hindi natutulog, Las Vegas, Nevada. At may pagkakataon tayong subukan ang 2015 Camaro RS. Ngayon, una sa lahat, para sa mga mahilig sa sobrang bilis na parang mababali ang leeg, baka dapat kayong tumingin sa iba. Mayroon namang mas malalakas na makina ng Camaro. Itong nandito ay may V6 at 300 horsepower. Kung hanap mo yung pinakamalupit, alam mo na, kaibigan ko. At ang Z0, 11 LE niya ang bagay sa'yo. Pero itong kotse, V6 pa rin ang makina. Kung gusto mo ng sporty, maliit na downhill automatic na V6 na may 300 CV na matipid din sa gasolina, maganda talaga ito sa konsumo. Kaya madali lang talaga ang pagmamayari at imaneho ang kotse na ito. Maaring malito ka. Sa tingin ko, kailangan natin ng ganoong karisma sa ilang supervisor na yon. Sensor touch, mabilis na shifting, parang kidlat sa karera, may init, at automatic transmission engine na katabi mo. Pumasok ako, bumili ng ice cream, na-drive gamit ang drop top at ikaw ay nasisikatan ng araw. Astig talaga ang kotse na to. Naitala rin namin ang bilis mula 0 hanggang 60 milya kada oras minsan. 6.2 segundo lang yon. Pero napakagandang kotse at gusto ko talaga ito. Ginagawa ko talagang simple at hindi mayabang ang kotse na ito. Ang maganda rito, pwede mo pa rin makuha ang Camaro kahit maliit ang budget mo. Hindi ko alam kung ano ang gustong palabasin ng kwento. Nagmamaneho kami ng mga kotse. Sobrang ayos ng kondisyon. Todo bigay. Hintay lang, medyo mabagal kami magmaneho. Mga 10 milya kada oras lang. Di ka paniwala yon. Biglang namatay ang makina ng kotse. Nilagay ko agad sa neutral. Sobrang grabe. Pinatay ko ang aircon. Pinaandar ulit habang umaandar kami at gumana naman.
Hindi naman malaking problema, pero iniisip ko kung madalas nangyayari yon sa mga ganitong kotse kung normal lang. Oo, nagka-problema rin kami sa biglang pagkamatay ng makina. Hindi ko alam ang tinutukoy doon. Paminsan-minsan, alam mo yon, mula sa simula hanggang kisame, halatang medyo mas mataas. Siguro mga 6 na talampakan at 2 pulgada pataas. Mapapansin mong limitado ang espasyo para sa ulo mo rito. Napansin ko rin kapag tumitingin ako sa harap ng windshield dahil sa mas matarik o mas agresibong slope ng windshield, nahihirapan ka talagang makita ang mga traffic light. Mapapansin mo na kailangan mo pang yumuko para tumingin pataas at palabas din. Pwede ko na ring sabihin na ang likurang upuan ay sapat lang para sa maliliit na bata. At kung kailangan mo talagang magsakay ng mga matatanda, kahit na hindi ganoon kaluwag ang legroom dahil sa espasyo sa harap ng tuhod mo, mararamdaman mong medyo masikip talaga para sa matatanda sa likod. Pero pwede na rin kung kinakailangan. Astig ang itsura ng kotse, alam mo yon? Kaakit-akit siya. Sobrang init dito pare, para na akong mamamatay. Literal, sobrang init talaga. that. Pero kotse pa rin ito. Ang astig talaga. Madaling gamitin. Kita mo yung bubong? Tingnan mo yan. Sandali lang. Kita mo kung gaano kaganda yon? Mga 15 o 16 na segundo lang para ibaba ang bubong. Hindi mo na kailangang bumaba ng kotse. Tingnan mo, ang ganda ng kotse na to. Ayan, pwede ka na magmanehong bukas ang bubong. At ang kotse na to ay nagpapakita talaga kahit na meron na itong 24,000 milya sa odometer. Makikita mong konti lang ang bakas ng gamit at matibay sila. May backup na upuan pa kaya masasabi kong tingnan mo yung tahi sa gilid. Yung pinakamataas na nandun. Pero ulit, para sa isang second-hand na kotse na may mga 40 hanggang 50,000 milya sa isang drop top, mga high teens o baka $20,000, pwede ka nang makabili ng ganitong klase ng kotse. Kaya madali lang talagang alagaan ang kotse na to. Ang Camaro RS ay talagang napakahusay. Medyo mabagal lang ng kaunti ang manibela pero nananatiling balanse ang kotse sa mga kurbada basta nasa tamang bilis ka lang. Kasama pa dyan ang malakas na acceleration. Ang kotse ay mabilis sa kalsada. Balanse rin ito sa mga kurbada. Kaya oo, siguradong tama ang pagpili mo ng Camaro. At naisip ko na talagang tumatak sa akin yon, hindi lang dahil bakasyon ako, kundi dahil isa itong simple, abot-kayang convertible na sports car. Alam mo, mas gusto ko talaga ang ZL11LE o kahit yung standard na ZL1 na halos pareho lang naman ng kotse pero may matinding performance sa ilalim ng hood. Alam mo, gumagana at maganda ang takbo nito. Ngayon, ang susunod naman ay isang kotse na ibig kong sabihin pwede ka nang bumili ng isa nito noon pang 2015, 2016 o 2017. At ang tinitingnan natin dito ay isang Porsche. Alam ng marami ay ang mahal niyan. Oo, totoo. Pero ang kagandahan nito, 8, 7, 8, 10 taon nang lumipas, halos naipon mo pa rin lahat. Halimbawa, tiningnan ko ang 991 Generation 2, Taya 991.2 Carrera S na subukan kong imaneho ang isa dito ilang taon nang nakalipas, nung bagong labas pa lang ito. At ito ay isang twin turbo na 3 litro na flat 6. Sa wakas, lumipat na sila na gawing twin turbo ang lahat ng makina nila. Dati kasing naturally aspirated ang Gen 1. Ang Gen 2 ay turbocharged na 3 litrong flat 6 sa bawat modelo. Ang Carrera S, ang GTS, pati na rin ang base Carrera ay may twin turbo flat 6. Iba-iba lang ang pagkakatune ng bawat isa. At sa totoo lang, lahat sila ay magagandang kotse kahit anong piliin mo. Pero ang maganda dito, nung bandang 2016 o 2017, nagkakahalaga ng mga $110,000 ang isang Carrera S. Hulaan mo kung magkano na sila ngayon. Yung parehong kotse noong 2016 ngayon, 2026 kahit 10 taon na, nagkakahalaga pa rin ng $100,000 at $1,000. Kaya ang 911 ay magpapanatili ng halaga. Tingnan natin, malaking pera ito pero parang ligtas na investment. Mataas na lang ang maintenance at gastos kapag may sira. Hindi ako magsisinungaling pero hindi mo naman sinasayang ang pera, di tulad ng ibang modernong kotse. Halika, tingnan natin ang ilang luxury cars dito. 2017 ang Carrera S na may PDK at Sport Chrono. Tara, sumakay tayo. Ang ganda.
Una, pag-usapan natin ang ilang bagay. Sa interior, gusto ko yung bagong manibela ng 911. Ang ganda, flat 6 na 300, siyam na po kita yung twin turbos. Brush aluminum ang itsura sa lahat, 300, 6 na po. Mas gusto ko pa ito kaysa mga 992 ngayon. Mas old school ang interior. May Sport Chrono package, kita mo sa dash, di ba? Magandang update yan. 3.7 na segundo quarter mile, mga 12 segundo. Tingnan mo dito sa likod, may space para sa mga bata. Mabilis na yan. Golf clubs o iba pa? Kasya. Oo, nandyan din ang kalidad. Isa itong 911. Noong 1900 nang inilabas ng Porsche ang isang bagong-bago at muling dinisenyong Porsche 911 na may 11.123.4 na litro na flat 6 na liquid-cooled na kotse. Porsche enthusiast. Si Bob ay parang harapan. Galit sa pagbabago, gumagalaw kasi magaan sa unahan. Mula pa nung 1999 ang reaksyon at pakiramdam ng kotse ay may gaan talaga sa harap. Malakay ang pinagbago ng kalidad at performance ng mga kotse na ito. May 4 na driving modes din ang kotse na ito. Ilang base mode depende sa kondisyon ng daan. Sport at Sport Plus. Sa Sport mode, mas malakas ang tunog ng exhaust at tumitigas ang suspension. Sa Sport Plus, may dagdag opsyon at magandang exhaust sound na mahalaga para sa akin. Maganda rin ang Sport Chrono update. Magandang PDK na gamit ko rito, yan ang PDK nila, dual clutch gearbox. Ito ang 7-speed automatic nila na tinatawag na double clutch. Isa ito sa pinakamagaganda sa industriya at napaka-smooth. Pero mas gusto ko pa rin ang manual na ikaw ang nagmamaneho. Ang kamangha-mangha dito ay hindi lang ang bilis ng arangkada, pati pag-shift. Ang ganda ng tunog, di ba? Pero mahal ko pa rin tong kotse na to. Hindi ka magkakamali sa 911. Chill lang ako magmaneho. Isa ito sa mga paborito ko. Maganda ang visibility ng kotse na ito. Laging magandang investment ang 911. Para sa mga tunay na driver, may nakakatuwang facts pa. May front airs ang kotse at masaya sila. Makukuha mo yung stairs, turbos at turbo S. May kaibigan akong bumili talaga ng isa. Generation 2 pero turbo S may halong aluminium din. Ang ganda ng kotse niya kaya maganda talaga ang generation na to. Para sa akin, isa ito sa pinakamaganda. Authentic at medyo old school pa rin ito. Hindi kasing laki ng mga 992 pero napakaganda pa rin. Tingnan natin kung ano ang susunod sa linya. Napakagandang kotse ang 911. Narito ang isa na, maging tapat tayo. Para sa ayaw gumastos ng malaki, noong 2016, pwede kang bumili ng Dodge Challenger SRT8. Huwag pansinin yung mga maliit na makina na walang kwenta. Hindi rin natin pag-uusapan ng Hellcat, ibang klase na yon. Kahit ang V8 na SRT8 ay nagkakahalaga ng $52,000 noon, hindi ito murang kotse. Pero ngayon, ayon sa Kelley Blue Book, makakabili ka na ng mga yan sa halagang $25,000, kalahati na lang ng presyo kumpara nung 10 taon na ang nakalipas. Kaya, muli, hindi sila sumunod sa karaniwang takbo ng mga 70% ang nababawas sa halaga sa loob ng 10 taon. Pero, nabawasan pa rin sila ng 50%. Sobrang saya pa rin imaneho ang kotse na ito. Dahil walang kailangang alalahanin na supercharger tulad ng Hellcats, puro saya lang ang pagmamaneho. Tingnan at pakinggan natin ito. Wow! Ang ganda ng tunog niyan! Aste! Gustong gusto ko talaga yung mabagsik na tunog ng tambutso ng kotse. Alam mo yon, gusto mong tunog kulog, parang kidlat at bumubuga ng apoy ang kotse mo. Nung ginamit ko itong kotse sa pelikula, parang bumalik pagkabata ko dahil parang muscle car talaga. Isa ito sa pinakamacho na muscle car na mabibili ngayon. Siguro ito rin yung pinaka hindi pino. Mas pino na ngayon ang mga Mustang dahil sa independent rear suspension, pati na rin ang mga Camaro. Mas nakatutok na sila ngayon sa track, lalo na yung mga CL1 at C28 na mga kotse na yon. Pero ito, purong astig lang talaga. Kaya kung gusto mo yung purong lakas ng muscle car, oo.
Napakasimpleng kotse, simpleng pangangailangan. Astig lang talaga ang kotse na to sa lahat ng aspeto. Madali talaga itong alagaan. Oo, gusto ko yon. Gustong-gusto ko ang mga SRT8. Gustong-gusto ko lahat ng yon. At ulip, sa kalahati ng presyo kumpara nung bago, makakahanap ka ng isa na inalagaan at pinangalagaan talaga. At marami sa kanila, ganoon. Rear-wheel drive pa sila. Kaya maging tapat tayo, karamihan sa kanila ay pangtag-init lang na sasakyan. Kaya marami sa kanila di pa nakakakita ng asin o nakakaranas ng malalaking lubak dahil naayos na yon bago pa lumabas ang sasakyan sa kalsada. At talagang astig lang talaga ang mga sasakyan na yon. Ngayon, may isa pa akong maliit na hot rod para kay Mario. Kaibigan kong malaking fan ng brand na ito. Sasakyan ang tinutukoy natin. Mas gusto ko sana ang JCW, pero astig din talaga ang Cooper S. Gusto ko itong pag-usapan. Nag-review ako nito noong 2016 kaya 10 taon na ang lumipas. BMW Mini ang nireview ko noon. May turbo 3-cylinder engine yung kotse na minamaneo ko sa review na ito. Pwede kang kumuha ng JCW, top trim na lagpas 200 kabayo o Cooper S na may B48. Tama, 200 kabayo. B-tune na B48 engine ang nasa Cooper S. Kaya para sa lahat ng may alam sa BMW, ang pinakamagagandang makina na nagawa nila ay ang B58 na 6-cylinder at ang B48 na 4-cylinder. Makukuha mo iyon mula mga 2014 pataas. Magandang proyekto ang mga Mini at mahal ko ang mga sasakyang ito. Tara, tingnan natin. Ang maganda dito, ayon sa mga numerong ito, nasa $30,000 ang presyo ng brand new na Cooper S. At pagkatapos ng mga 10 taon, nasa $15,000 pa rin ang halaga nila. Kaya malaking tipid. Karamihan sa kanila ay mga sasakyang pampalipas oras. Makakahanap ka pa rin ng ilan na mababa ang tinakbo. Pero tara, tingnan natin. So si Mark ulit ito mula sa Exotic Car Play Place. At ngayon, ire-review natin ang bagong BMW Mini. Ang kotse na ito ay 2016 model base version na may automatic transmission, kaya hindi ito pinaka-sporty. Mas maganda kung manual ang gamit dito. Yon ang masasabi kong panalo. Ngayon, sa mga bagong modelo, DCT na ang gamit, hindi na ZF8 speed ng BMW. Double clutch na ito. 2 litrong makina, kaya ayos lang. Kung kukuha ka ng 2016 o 2017 na automatic double clutch, ito kaya mas mabilis at maayos mag-shift. Hindi ito kasing bagal ng mga lumang sasakyan na gumagamit ng CVT o kahit anong torque converter na automatic, mas mabilis talaga ang mga DCT. Mga naunang henerasyon, 4 na silindrong makina. Ang partikular na sasakyang ito ay may humigit kumulang 134 horsepower at may 162 foot-pounds ng torque na talagang nagbibigay ng malakas na hatak kapag inapakan mo ang silinyador. At dahil meron kang 3 napipiling mode, meron kang parang economy mode, tapos meron kang mid-level mode kung saan ang traction control, throttle response at lahat ay nakaset sa mid-level. At meron ka rin sport mode na available din sa sasakyan na ito na mas pinapaigpit ang lahat. At sa totoo lang, sobrang saya gamitin. Mas matalim ang throttle response. Ramdam mo ang lakas at nagbibigay din ito ng mga astig na tema. Kapag pinili mo ang iba't ibang mode, nagkakaroon ka ng iba't ibang lighting themes dito sa gitnang dashboard. Kaya gusto ko talaga ang interior na yan. Tingnan mo yan, parang naalala ko yung lumang Kia. Sol, naalala mo ba yon sa maraming paraan? Astig ang 500 music beat. Lahat ng tunog ay dumadaan dito, medyo kakaiba at nakakapanibago. Mura siya para sa ganitong kalaking kotse at gumagana pa rin. Kamakailan lang, nag-test drive ako ng mga bagong middle wheelbase at tumaas na ang kalidad. Nag-test drive din ako ng Cooper S, yun yung may 4 na pinto at B48. Kaya Cooper S yon, pero yon ang 4-door o 5-door version. Depende sa tawag mo. Laki at presyo ang magdidikta. Hindi ako ganoong fan yan. Parang nawawala na yung tunay na pakiramdam ng orihinal na yun talaga yung 3-door o 2-door hatch. Sa tingin ko, ito ang version na dapat kunin, personal kong opinyon. Hindi naman siya ganoon kamura. Alam mo yon, kapag hinawakan mo ang manibela, medyo mas makapal at magaspang ang klase ng manibela. Maganda ang pakiramdam kapag hinawakan mo. Parang mas sporty ang dating ng kotse. Ngayon, alam mo, isa pa na gusto kong i-comment. Meron itong lahat ng typical na safety, alam mo na, mga safety add-ons na meron sa mga kotse ngayon, tulad ng ABS. Mapapansin mo rin yung malaking sunroof sa taas. Maraming salamin, maraming araw, maraming liwanag ang pumapasok kapag gusto mo. Kaya lahat yan available. Wala kang masyadong storage space syempre. Hindi naman ito para sa mga may kapansanan. Pero pwedeng i-flip down ang mga upuan at pwede mo pa ring ilagay ang hockey bag mo o golf clubs kung ikaw lang at kasama mo o kung sino man.
o kung ano pa man ang dala mo. Praktikal at matipid sa gasolina ang kotse na ito. Masarap imaneho at mahusay humawak sa kalsada dahil sa gilid ang mga gulong. Dahil nasa pinakasulok ang mga gulong, napakaganda ng handling nito. Mababa ang center of gravity at maganda ang itsura. Diretso mula harap hanggang likod, dalawang hiwalay na bahagi. Kita mo, kahit ganon, maraming natural na liwanag ang pumapasok sa kotse. Mayroon itong 15 pulgadang gulong na medyo maliit tingnan, pero maniwala ka man o hindi, bagay na bagay talaga sila. Oo, medyo maliit sila, pero mukhang balanse at maayos ang itsura. Gumagana sila. May mga magagandang tampok, hindi lang sa loob. Syempre, nabanggit ko na, yung kalidad. Alam mo, makakakuha ka ng 50% diskwento pagkatapos ng 10 taon, hindi masamang diskwento yon. Marami pa itong kayang itakbo. Maliliit na bagay lang tulad ng harapang grill at iba pang parte, parang kaunti lang binago. Hindi ko matukoy eksakto pero may kakaibang dating ang kotse. Pero sa tingin ko, kailangan talaga ng mga kotse na to ng stripes, di ba? Nakita mo na yung may stripes at yung sa press, may double stripes sa gitna. Ang ganda nun. Dagdag ito sa mini brand. At alam mo, sobrang saya magmaneho ng kotse na to. Kaya yun lang talaga ang gusto kong gawing buod ng pagmamaneho ko sa bagong 2016 Mini na may base engine 1.5 liter 3-cylinder. Ang ganda ng kotse na to. Para sa ayaw gumastos ng malaki pero gusto ng sporty at masayang imaneho na kotse, isa ito sa pinakamagandang opsyon. Tandaan, gawa ito ng BMW kaya may mga natatanging detalye. Pero kung pipili ka na mas lumang Mini, madami kang problema. Pagkonsumo ng langis, timing chain at transmission na problema. Marami pa yan. Pwede akong maglista ng mga problema nito ng ilang araw, pero wag mong kunin ang mga luma tulad ng 2010, 2008, 2011 at 2012. Talagang mula noong 2014 pataas, nagsimula silang mag-improve ng husto sa kalidad at naging mas maganda na talaga ang produkto nila sa kabuuan. Kaya masasabi ko na, mas maganda kung pipili ka ng mas bago pa doon. Pumili ka ng 2014 pataas at ayos na ayos ka na. Makakatipid ka pa ng malaki. Dati, ito ang paborito ko. Nireview ko ito matapos ipahiram ng isang lokal na dealership ang kotse. Gustong gusto ko rin ang kulay nito. Hindi ko na nakita ang kotse sa kalsada mula nung inilagay ito sa dealership para ibenta. Para sa akin, ito ang pinakamaganda at pinaka-sexing kulay ng kotse. Pinag-uusapan natin ang kotse na dati $5,000 sa US. Ngayon, may mga kotse na nagkakahalaga ng $45 hanggang $40,000 kung mataas ang tinakbo at $50,000 kung mababa ang tinakbo at parang bago. Kaya sa 5,000, makakakuha ka na ng maganda-gandang kotse. At aminin ko, pinag-uusapan natin dito ay isang 2 pintong coupe na may 400 kabayo, dual clutch gearbox na may option na manual na 6 na bilis. Uy, para magandang kombinasyon, di ba? Oo. Anong meron tayo dito? Ang gagawin ko ay gagawa ako ng kumpletong paglibot dito. Alam mo ba na may ilang features ang BMW na nilalagay sa standard M4 para gawing competition package? Pag-usapan natin ang ilan sa mga ito. At iikot pa rin tayo sa labas ng kotse, hindi yung mga karaniwang bagay. Iyan ang nakaraang henerasyon. Isa sa mga bagay, samantalain na lang natin ang depreciation. Isa sa mga bagay ay itong mga makina sa ilalim ng hood dito. Dito mo lang talaga makikita ang mga ito, kasama sa package para sa crank hub issue ng GTA. Nag-research din ako tungkol sa high-end na yon. Problema nga ang carbon buildup, pero matindi. Sa tingin ko, 800 lang ang M3. Gustong gusto ko talaga ang kotse na ito. Yung mga kotse na yon at yung mga competition cars lang ang may suot ng mga particular na mukhang komplikadong rims na ito. At 20 pulgada ang mga gulong nila. Medyo magulo tingnan pero ang astig ng itsura nila. Isa pang tampok ng mga kotse na ito ay ang astig na LED headlights. Standard ito, yung adaptive LEDs na nilalagay ng BMW sa mga kotse nila. Nasa M4 at competition package din ito, walang bago. Oo, makikita mo yan sa F-Series, pati kidney groove at maraming magagandang features. Makukuha mo naman yung standard na gamit sa M4 kaya tara. Sa tingin ko, nasira nila yon nang lumipat sa G-Series. Kasama sa competition package ang mas mataas na horsepower mula sa parehong 3-liter engine ng standard M4. Ngunit, inayos pa ito ng kaunti. Mayroon din itong 400 at 44 horsepower, kaya mas pinayos pa nila ito ng kaunti. Nasa gitna ito ng GTS at ng standard na M4, kaya may dagdag na lakas na nagmumula sa ilalim ng hood. Kasama rin dyan, ang competition package ay available sa parehong manual gearbox at DCT.
Para sa inyo na mahilig magpalit ng gear, hindi kayo naiiwan. At para rin sa mga gusto ng DCT, o heto, hulaan nyo? Hindi lang dagdag na lakas, dinadagdag din nila ang Adaptive M suspension. Nakasama na rin ang mga bagong spring, damper at anti-roll bar sa package na yan. Kasama sa competition package ang Active M differential. Mukhang nagsasawa na ang BMW sa kompetisyon dahil laging may bagong pakulo ang mga kalaban sa track. Kailangan nila ng panibagong pampasigla kaya nagdagdag sila ng ilang mga pakulo para mas mapabilis pa ng kaunti ang kotse sa track. Ang tanging iba pang palatandaan na espesyal ito dahil sa competition package ay ang pagdagdag nila ng itim na trim sa paligid. May itim na trim sa paligid nito. Dagdag pang maliliit na detalye. Tingnan mo ang mga salamin. Kita mo, yon ang isa pang OSDM. Meron ka niyan. Sa ibang pagkakataon, maaring hindi itim yon, maaring ibang kulay. LEDs. Tingnan mo ang spoiler sa likod. Dinagdagan nila ng itim na detalye sa lahat ng trim sa harap na hindi carbon fiber. Nagkataon na itim ang mga yon. Ang layunin nila ay gawing mas matikas ang itsura nito. Pero maliban doon, talagang subtle lahat at nasa ilalim lang ng panlabas na anyo. Diyan pumapasok ang pagkakaiba ng horsepower. Lahat ng iba ay typical na M. Gusto ninyong malaman, lalo na ang likuran ng sasakyan na ito, ang tapang ng itsura. Ang M-APAT Competition Package ay tungkol dito, mga maliliit at subtle na pagbabago sa karaniwang M-APAT para bigyan ito ng kakaibang dating. Para lang dito, bibigyan ko kayo ng maikling tunog ng tambucho. Siguraduhin ninyong mag-subscribe kayo sa channel. Huwag kalimutang bigyan ako ng thumbs up, i-like at i-share sa mga kaibigan ninyo at makikita tayo ulit sa susunod. Sige, paalam. Sige, napakagandang kotse talaga yon. Gustong gusto ko ang M-APAT Comp. Sa tingin ko, magtiwala ka. Pag ikaw ang nagmaneho nun, maiintindihan mo agad ang ibig kong sabihin. Habang nagmamaneho kasama ang kaibigan nating sales sa local dealership, nag-review kami. Mabait siya at iniisip ko talagang bilhin at mahal ko pa rin ang kotse na ito. Gusto ko ang praktikalidad at maliit na laki nito. Kotse rin ito na nagsimula sa presyong mga 65,000 dolyar. Ngayon, mas mabuti talaga na naghintay ako. Kita mo, kasi ngayon naghahanap ako ng ganitong klase ng mga kotse. Dati 65,000 dolyar, ngayon nasa 35,000 dolyar na lang. Pagkalipas ng 8 hanggang 10 taon, ang kotse halos kalahati na lang ang halaga. Pero may makikita ka pa ring may magandang mileage. May magsasabi na mas mataas ang babayaran mo. Minsan tumataas ang retail price, depende kung saan ka nakatira. Pero makukuha mo pa rin sila sa kalahati. Siguro 60% ng orihinal nilang halaga. At ang pinag-uusapan natin dito ay isang Audi RS3. At tingnan natin ito. Makikita mo yan dito, syempre, lakas at torque mo. Kung pupunta ka naman dito, makikita mo ang performance ng sasakyan mo para sa fuel economy at iba pa. Pag binuksan mo yan, makikita mo ang lap times kung gusto mo mag-set ng ganon. Sige, wala pang gumawa yan. Siyempre, wala pang stats. Parang katulad ng TTRS na makikita mo. Ito yung infotainment, yung interface. Sa totoo lang, ito ay parang TTRS at gumagamit ng parehong 300 at 75 horsepower na Turbo 5. Pareho rin ang DCT gearbox na gamit ito. Gumagamit ito ng maraming parehong bahagi ng chassis. Ibig kong sabihin, halos pareho lang talaga sila ng kotse. Maliban sa mas mabigat lang ng kaunti ang RS3 may 4, itong pinto may trunk din ito. Kaya medyo mas mabigat ito. Sa tingin ko, mas mababa ng 1/10 segundo ang quarter mile at 0 to 60 times nito. Medyo mas mabagal ang RS3 dahil sa dagdag na bigat. Kapalit nito ang dagdag na praktikalidad, isang sasakyang pwede gamitin araw-araw. May trunk ka at kung may mga batang isasama o para sa trabaho, pwede mong isama ang mga katrabaho mo. May sense naman talaga, practical itong sasakyan. Sino kaya yung lalaki naglalakad doon? Gusto ko rin malaman. Tingnan mo yung buhok ko, mas madilim dati. May kaunti na akong puti sa gilid noon. Siguro normal lang mangyari yan sa 10 taon, di ba? Para sa akin, hindi yan dahil sa edad. Ano yon? Audi ba yan sa harap? Kita mo yung center screen. Hindi ako masyadong fan yan, pero umaangat talaga yan. Naniniwala akong bumababa papunta sa dash at umaandar. Iniisip mong mag-upshift kaya hinahatak mo pababa. Meron ka namang digital display at driver pod, sapat na siguro para sa'yo. Pero maganda talaga ang kotse na to. Hilahin mo pa atras para mag-shift pataas. At Itulak mo ito paabante. para sa paglipat, pakinggan natin kung ano ang sinasabi niya. Hindi yun intuitive para sa akin. Tama, ginamit mo ang tamang salita. Intuitive. Mas intuitive ito at dagdag pa, pataas. Para sa akin, alam ko wala tayo sa jet fighter at hindi naman tayo humihila pa akyat. Kailangan may say-say ito para sa akin.
Paakyat ka, tinutulak mo. Pero sige, Magpapatuloy tayo. Sasang-ayon ako. Ilalagay lang natin ito sa drive o itulak mo yun doon. Opo, sir. Kung gusto mong nakalock, ito pag-shift mo, at ito rin ang gusto ko. Maraming tao, lalo na mga lalaki, ang hindi maintindihan kung bakit gumagalaw ang paddle shifters kasabay ng manibela habang nagsishift. Sabi ko, ang mahalaga ay tama ang posisyon ng kamay mo. Kaya napupunta ka sa kabila, malaking liko yan kapag nagkakarela. Ganon kalaki ang ikot ng manibela, pero hindi mo naman iikot ng buo. At ayun, hindi, naiintindihan kita, preference mo yan. Pero para sa akin, ang medyo awkward lang, kasi nga, ang M ay parang O. At sang-ayon ako dyan. Tingnan mo, dapat mo ring pag-isipan yan. Yung mga German na kotse, gaya ng Porsche at mga 911, pati na rin yung VAG. Pinag-uusapan natin yung Audi. Kapag iniikot mo ang manibela na may paddle shifters, gumagalaw din ang paddle shifters. Kaya kahit lumiko ka, pwede ka pa ring mag-upshift. Ganun lang ang pag-shift. Pero kapag Italian na kotse ang dala mo, nakapirmi sila, nasa steering column lang. Kaya habang umiikot ang manibela, pwedeng malayo na ang kamay mo. Sa mga Italian na kotse, mahahaba sila. Kaya kahit nasa taas ka, naabot mo pa rin. Pero hindi sila sumusunod, nananatili lang sila sa base. Samantalang, ang mga German na kotse tulad nito, sumusunod sila sa manibela. Kaya kung iniikot mo ang manibela, nandito ka sa taas. Kung gumagawa ka ng 90 degree na liko, nandito ka pa rin sa taas, pwede ka pa rin mag-shift. Hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-shift ng gear habang naka 90 degree ang manibela sa gitna ng kurbada dahil masamang teknik ito sa karera. Pwede ka ring mag-shift gamit ang paddle o stick shift. Hihilayin pa atras para mag-upshift, itutulak pa abante para mag-downshift. Kaya ulit, hindi naman talaga intuitive, pero sige na nga, hindi ko tinutukoy ang mga transmission at automatic ko. At may paddle shifters na. Napapayag ko rin sila sa wakas. Palagi nilang binabanggit ang trick shift at iba pa. At sabi ko, alam mo, kung pinag-usapan mo ay manual na driver, napakarami niyan, siguro mga 75% ng mga nagmamaneho ng manual ay walang kinalaman sa karera. Tungkol ito sa emosyon at paano nila kinokontrol ang makina ng sasakyan. Tama yan. Oo, sangayon ako. Kita mo, mag-drive ng manual. Hindi naman mas mabilis. Mas mabilis pa rin ang DCT. Double clutch, pero mas gusto ko talaga ang manual. At sa tingin ko, marami rin sa inyo. Kahit di lahat, dahil medyo mahirap din. Mabigat ang trapiko, pero masaya pa ring mag-drive ng manual. Gusto ko talaga magmaneho ng mga kotseng manual transmission. Palagi nilang nadadagdagan ng kakaibang excitement para sa akin. Alam mo yon, parang tao laban sa makina at talagang nagkakaisa kayo ng makina. Walang kasing tindi ang magmaneho ng lumang klasikong vintage na Ferrari o Lambo na may gated shifter. Yun ang pinaka-authentic na experience. Parang yung luma naming Siam, naraan 11 Siam, naraan Siam napot. 6 kailangan talaga manual yon. Kahit gaano pa kaganda yung mga automatic na meron tayo sa henerasyon natin, yung Siam, naraan Siam napot 6, pwede mo ring makuha yung mas bagong Tiptronic, yung mga sumunod na bersyon, yung PDK at double clutch, sobrang ganda rin nun. Pero may kakaiba talagang pakiramdam kapag konektado ka sa kotse. Malaking bagay yon. Sa kasamaang palad, ang unang henerasyon ng TTRS at mga mas naunang modelo ay may manual lang sa detuned na bersyon. At nung inilabas nila ang pinakabagong henerasyon ng TTRS at RS3 sa kasamaang palad, sa North American markets, DCTs o double clutch lang ang pwede mong makuha. Na maganda naman. Pero minsan, alam mo yon, gusto mo yung dagdag na pakiramdam ng koneksyon at hindi mo makukuha yon sa mga sasakyan na ito. Siguro, yun lang talaga ang nakikita kong downside dito. Kasi hindi mo man lang siya pwedeng piliin. Pero kita mo? May maganda siyang munting hatak. Oo, kita mo, mas sigla talaga ito. Maganda ang bilis ng arangkada, mabilis siya. Napapaisip ako, bakit mo gusto magmaneho? Nakisama ka rin na kotse? For 2/3 the price. Yeah, even. Napakagandang kotse nito. Gustong gusto ko to. Available na ang performance na ito. Pero alam mo, sa tingin ko dito na natin tatapusin kasi sa totoo lang, pareho lang naman ito sa TTRS. Ayong ulit-ulitin pa. Pero napakagandang kotse nito. At sa huli, sa tingin ko isa ito sa mga kotse na talagang dapat mong tingnan. At dahil nga halos kalahati ang presyo nito, 65,000 kapag bago at 35,000 kapag second hand, ibig sabihin makukuha mo ito ng mga 55 hanggang 60% ng orihinal na halaga.
Pero tama na muna dyan. Tara, pag-usapan naman natin ang mas mura at mas matipid. Tandaan ninyo, palagi kong sinasabi, ang N20 na makina hindi magandang bilhin sa BMW. Kaya kapag napunta ka sa mga 2012 hanggang 14 na modelo, haharap ka sa issue ng N20, yung turbo na 4 na silindrong makina. Patong-patong ang problema sa timing chain, kaya mas mainam iwasan ang henerasyong yon. Pero kapag napunta ka sa mga mas bagong henerasyon, mga 2018, pataas 2017, 2018, papasok ka na sa B48. Doon ka na magkakaroon ng maasang makina. Gumawa ang BMW ng modular engine design, B48, B58 heat encapsulation, mas maganda ang fuel system at mas matibay ang estruktura ng chassis. At itong kotse na ito ay isa sa mga ganong kotse. Ngayon, gusto kong bigyang diin para sa mga naghahanap ng BMW na ayaw gumastos ng sobra-sobra. Ito ang kotse na nirepaso ko ilang taon nang nakaraan at dati itong nagkakahalaga ng $39,500 kapag bago. Ngayon, makakahanap ka na ng ganitong kotse 8 taon na ang lumipas sa halagang mga $12,800 o $12,500 lang. Kaya literal $12 o $13,000 lang. Malaking pagbaba ng halaga. Cute pa rin ang kotse, practical pa rin. Hanapin mo yung mababang mileage. Magpa-PPI ka, mahalaga yan sa BMW. Bantayan mo rin ang taga sa coolant system. Tanungin ang dating may-ari tungkol sa mga naging issue sa water pump, thermostat at petsa ng pagpapalit nito. Siguraduhin mong tingnan ang cooling system na maayos itong naalagaan, na walang tagas at walang puting talsik sa ilalim ng engine bay dahil maaaring senyales yan na may tumatalsik na coolant mula sa cooling fan. At kung makita mo yon, mag-ingat ka na agad. Pero bukod doon, ang mga huling modelo tulad ng 2018 o 2019 BMW katulad ditong nandito ay magandang bilhin. Ang tinutukoy nating malaking pagbaba ng halaga ay ang maliit na hot rod na ito. Bigyan kita ng maikling test drive sa bagong X SUV. Tara! Sige, umalis na tayo gamit ang magandang 2018 Mediterranean Blue X1 2.8 EX drive na ito. Kahit na ang X1 ang entry-level na BMW SUV sa ngayon, hindi mo mararamdaman na mababa ang kalidad nito. May mga kakumpetensya ito na mas mababa ang kalidad kumpara sa BMW pagdating sa fit at finish. At ang kalidad ng mga sasakyan na ito ay talagang napakaganda para sa kategoryang entry level. Tandaan, dahil ito ay X1 at X2. Kaya tampok na ngayon ang X1 sa sasakyang ito. Iba't ibang pagbabago ang ginagawa ng BMW sa ilang modelo nila, karamihan ay front-wheel drive. Kapag may X-drive, nadaragdagan ang torque sa mga gulong sa likuran. Pangunahing front-wheel drive ito. Isa itong speeder inline cylinder engine, Ditune Turbo 4. Nagbibigay ito ng humigit kumulang 200 at 28 horsepower at mga 200% makukuha mo ang AC transmission na isang Japanese transmission at napakaganda nito. Hindi mo makukuha ang ZF8 speed dito pero maasahan at disente pa rin ang makina at gearbox. Uulitin ko, piliin ang mas bagong modelo. Huwag kang kumuha ng parang 13. Mas malamang na mas marami kang problema doon. Lahat ng kotse ay classified. Oo, nagawa ko na ang timing chain. Karamihan ng kotse ay kailangan yan, kaya ito. Pati masaya rin kaya iiwasan ko sila. Pero maganda talaga ito. Sinasabi ko, nasubukan ko na ang power band ng kotse na ito. Napakalinya ng power band ng kotse na ito kasama ang turbocharger gaya ng karaniwang inaasahan sa mga makina ng BMW. At ang straight 6 engines na dating ginagawa ng BMW sa marami nilang kotse ay talagang, alam mo na, likas na napakalinear. Itong kotse, kahit may 4-cylinder turbocharged engine, ay napakalinear pa rin. Kaya ayon sa BMW, ang 0 to 60 mph ay nasa mga 8 segundo lang. At ang 80 hanggang 120 ay nasa isang medyo makatwirang numero. Iwan na lang natin doon. Subukan natin kung kayang umabot ng 8 segundang kotse. Tara, simulan na! Ngayon na! Ayan na tayo! Wow! Ang bilis! Sa totoo lang, sapat ang lakas ng kotse para sa bayan nito.
Hindi naman talaga nakakabilib pero sapat na ito para bigyan ka ng maayos na lakas sa pag-overtake kahit kailan mo gusto. Hindi ito kasing lakas ng M5 mo pero sapat na para mag-overtake at bumuelo. Maganda rin itong pang-araw-araw na sasakyan, di ba? Yun ang punto nito. Isa itong practical na maliit na subcompact SUV na pang-araw-araw. Ang X1 ay mas tuwid ng tindig katulad ng X3 at X5 at ngayon ang X7. Kung kukunin mo ang even numbers gaya ng X2, X4, X6, mas slanted ang likod o mas sleek ang itsura. Meron tayong 80%. Sport utility or Sasakyan, mga compact utility vehicles, mas crossover ang dating. Oo, ang X1 ay mas practical, mas tuwid ang hulihan, parang tradisyonal na SUV at gumagana. Practical talaga. Maasahan din ito. Maganda ang tipid sa gasolina. May all-wheel drive ka na at sapat ang espasyo. O parang flat-footed ang pakiramdam. Sa sasakyang ito, maganda ang kombinasyon ng 8-speed automatic transmission dahil sinisiguro nitong laging tama ang gear mo. Para sa lakas ng pagpapatakbo o pag-overtake na gusto mong gawin, meron ding ibang mga tampok ang sasakyang ito. Dahil ito ay isang BMW, alam mo na, pinag-uusapan natin ang leather seats na talagang maganda. Pinag-uusapan din natin na meron tayo ng pinakabagong bersyon ng iDrive system dito na maganda rin. Alam mo yon, mas bago at mas napapanahon. At syempre, nakakabit ito sa screen mo dito sa itaas na siya na ngayong uso kumpara sa built-in na screen. Lahat na yon ay ganito na, mula sa BMW, Audi, lahat sila ay nagiging malikain. Pero sa tingin ko, ang BMW at Audi ang siguro may pinakamagagandang MMI o HMI systems. Sa opinyon ko, ang BMW ang nagsimula ng ganitong laro. Marami rin itong mga karaniwang feature. Maayos itong gumagana. Lahat ng power windows, locks at mirrors ay gumagana. Matagal lang ginagamit ang mga switch na ito sa BMW at talagang maasahan. Sino ba ang may gusto sa haptic na kalokohan kung may maliliit na switch at button ka naman? May sunroof ka pa? Tingnan mo, may bubong pa sa taas. Hindi lang nito binubuksan ang espasyo para sa'yo bilang driver o sa front passenger, kundi yung lahat ng salamin sa taas ay talagang nagpapaliwanag sa lahat. At gusto ko yon. Alam mo, may mga entry level na kotse na halos kumpleto na rin sa amenities gaya ng mga premium na modelo. Bakit hindi? Ang pinagkaiba lang sa premium models ay mas malaking drivetrain na hindi rin ganoon kaimportante sa karamihan ng tao. Karamihan ng tao, hindi naman kailangan ng 500 horsepower. Kung gusto mo ng practical na kotse, pansinin mo, yung mga bagong X1 ay di kasing ganda ng mga ito. Bahagyang mas mataas ang power at performance nila pero dahil sa mild hybrids, naging mas komplikado na ang mga bagay. Para sa akin, di na maganda ang X1 at X2. Yung X3, sobrang pangit. Hindi ako fan. Mas gusto ko yung dating X3. At sa tingin ko, yun ang tamang timpla para sa BMW. Pero maganda ring panimula para sa brand ang X1. Magandang makina ang mga X1. Halos lahat ng kailangan mo, nagagawa nito at sakto pa ang presyo. Walang masyadong exciting pag-usapan pero meron kang drive mode. Pero dito rin, meron kang drive, downhill assist at nakakatulong yan kapag paakyat o pababa ka. At pinapanatili nito ang bilis ng sasakyan sa pinakamababang bilis sa mga burol, pati na rin pinipigilan kang umatras kapag nasa matarik na akyatan. Kung susubukan mong umalis o umarangkada, magandang option ito na meron ka. Tinitiyak nitong matatag ang sasakyan bago ka umarangkada. Kaya kapag binitiwan mo ang preno, hindi aatras ang sasakyan, lalo na sa matarik na daan. Pinapayagan ka nitong bitawan ng preno, lumipat sa silinyador at sinusuportahan ka nito para hindi ka umatras at mabangga ang mga sasakyan sa likod mo. Gusto ko rito ang wide drive system. Tingnan mo ang cute na maliit na graphic. Pwede mong subukan ang driving dynamics. Pwede mong gawin ito. Tingnan ang sport displays. At makikita mo talaga kung anong klase, gustong-gusto ko itong graphic na ito. Tingnan mo yan, ang ganda ng option na ito dito. Tingnan mo ang foot-pounds at horsepower, astig ito. Oo, gusto ko maglaro. Minsan, gusto mo lang maglaro, iwan mo lang yan sa graphic menu. Ang astig talaga. Sa mga flat tire monitors, kaya nating gawin yan. Naniniwala pa rin ako na sila ang may pinakamagandang sistema. Malinis ang teknolohiya, malinis ang graphics. Ang aming Mercedes ay gumagana ng maayos. Teknolohiya. Pero hindi ito kasing linis at tingnan mo ang response nito, mas seamless lang talaga sa bagong BMW na ito.
Ang X128i X-Drive all-wheel drive na kotse ay talagang parang kotse kung magmaneho. Tinatawag nila itong SUV o Sport Utility o Action Utility Vehicle. Pero sa totoo lang, parang kotse talagang pakiramdam kapag minamaneho mo ito. At hindi ka naman masyadong mawawalan pagdating sa mga driving dynamics na inaasahan mo kahit sa isang 360. Maganda itong imaneho at sa madaling salita, tama ang presyo nito. Alam mo, sa second-hand market, kapag tiningnan mo ang presyo ng bago nito, siguro nasa $50,000 na. Bilhin mo ito ng dose meal, gamitin mo muna ng ilang sandali. Ganyan ako sumagot sa mga tanong. Para sa praktikalidad ng isang batang pamilya o isang kabataan na kailangan ng medyo sporty na sasakyan. Oo, at hindi rin ito masyadong magastos. Oo, yun talagang punto ng mga ito. Naging tungkol sa budget, di ba? Mga sasakyan na iniisip ang gastos at parang magkasalungat ang luxury at budget. Hindi naman talaga nagtutugma, pero pwede kang magmaneho ng ganitong sasakyan. At sa kabuuan, hindi ito kasing tiwala ng isang Camry o ng makabagong Honda Accord na unti-unti na rin nawawala ang pagiging maasahan. Sa totoo lang. Alam mo, masaya itong subukan at medyo mura basta maayos at hindi mataas ang tinakbo ng unit. Sigurado mag-e-enjoy ka. Isa pa, ito pa. Sabi ni Edmonds, umaabot sa $100,000 at $5,000 ang presyo nito sa second-hand market, samantalang $100,000 at $15,000 ito kapag bago. Ano tingin mo dito? Sabihin na lang natin na ito ay isang brand na nahirapan nitong mga nakaraang taon. Pero ang kotse mismo ay tunay na legendary at ang tinutukoy natin ay isang Nissan GT-R. Gustong gusto ko ang kotse na ito. Nag-test drive ako ng Black Series ilang taon na ang nakalipas. At halos pareho lang ito ng 911 sa value. Parang magkapareho lang din sila. Alam mo, ang mga mahilig sa kotse ay hindi talaga sumusuko. Napagtanto lang nila na ang R35 GT-R ay isang kotse na gustong gusto ng lahat. Hindi bumababa ang halaga nito. Matagal ko nang binabantayan ang mga ito. Umaasang bababa ang presyo hanggang sa kayanin ko ng kumuha ng isa. Pero hindi talaga bumababa. Matibay ang halaga nila. Subukan nating tingnan ang kotse na ito. Ito isang kotse na ako mismo ay naniniwala na. Irerekomenda ko ito. Bilhin mo ang kotse na ito kung gusto mo ng top performance. At ayaw mo namang malugi ng todo. Ito ay magiging isang, hindi ko ito tatawaging investment, pero siguro isa ito sa pinakamagandang investment pagdating sa mga enthusiast car na makikita mo rito. Oh, nakikita ko ang toggle, kaya may sense yun. O parang manual sila o hindi, kaya ayos na ba tayo para umalis o go na? Oh, sige. Napag-usapan yung kakaibang gearbox, para sa akin astig siya. Parang double clutch ng kotse. Sobrang sporty at agresibo. Parang gustong umarangkada. May ilang tao na nagreklamo tungkol doon at marami ring nagrereklamo tungkol sa mga DCT. Kahit sa Mercedes at sa sa CLA, yung transmission ng GLA at yung mga double clutch gearbox nila. Maraming tao ang hindi gusto yon kasi pakiramdam nila medyo bigla-bigla, maalog at parang sumisipa at hindi siya kasing kinis. Para sa akin, ganyan talaga ang karakter ng mga sasakyan na to at palagi akong nahihilig sa dual clutch. Gusto ko kung paano sila imaneho at ang karakter nila. Ayoko ng sobrang kinis, ibig kong sabihin makinis naman ang mga DCT pero ayoko nun, hindi ko gusto. O makinis din ang mga CVT at ayoko rin ng CVT. Tingnan mo ang loob, yun lang siguro ang downside na masasabi ko sa mga GT2 masasabi ko. Tingnan mo ang interior, pakiramdam mo luma na talaga. At alam mo, wala naman talaga masyadong nangyayari doon. Hindi naman talaga mas exciting kaysa parang tingnan mo yung center panel. Sobrang basic, sobrang basic. Oo, gusto ko yung rocker switch pero ikaw ang bahala sa natitirang dashboard. Sa tingin ko, hihilahin mo lahat ng tatlo pababa at tingnan. Para sa kotse na to, oo. Oh, ang saya niyan. Sinasabi ko sa'yo, ang GT-R para sa 100,000, ano ang bibilhin mo? Corvette? 911? Ito ay isang pagpipiliang Jag. Makakakuha ka ng 2 F-Type sa second-hand market sa presyo ng isa ngayon. Hindi rin ito pangatlo, pero may dating. Panoorin mo kung paano gumagalaw ang harapan. Para sa front engine na kotse, parang mid-engine ang dating.
Gustong gusto ko ang karakter ng GTR. Gets ko talaga na tinalo nito ang M5. Oo, pagdating sa laki, medyo. Kasi palagi kong tinitingnan yung mga 911 at mga ganong klase ng kotse. Pero alin ba talaga ang mas maganda? Sa tingin ko, na-miss ko. Parang hindi ko naranasan ng mga ito. Ngayon, yung base mo nagbabayad ng halos ibang presyo para sa amin. Baka may mahirap na pananaw doon, yun lang ang drawback. Maraming tao ang natutuno ng mga ito. Karamihan ay modified at malamang hindi rin pinakamahusay na mga halimbawa. Minsan, may mga naglalagay ng itim na taillights. Kumusta ito kumpara sa aftermarket? Carbon sa interior? Hindi naman masyado. Hindi naman talaga maganda ang marami dito. Malapit na kasi ito ay mga kotse na ginagamit. Kaya ang makahanap ng mababa ang tinakbo at inalagaan ng isang may-ari na responsible at hindi pinabayaan o inabuso, mahirap hanapin yon. Oo, pero kung titignan natin ang available ngayon, tinatanggal na nila ang mga kotse, halos pareho pa rin ang takbo. Tama, pinag-uusapan natin ay isang electrified na kotse na mabilis ang arangkada. Wala na talaga ang mga ganitong klase ng kotse, alam mo yung Jag F-Type, yung mga umuugong na V8, wala na rin. Tingnan mo yung Corvette, pati yung C7, wala na rin. Maganda ang C8, pero napapansin natin na ang tunay na magagandang karanasan sa pagmamaneho ay simple lang. Yung mga V6, V8 turbo, supercharger. Hindi mo makikita nun ang mga ganitong hybrid turbo 3 na parang basura. Pero ngayon, parang uso na sa buong industriya. Oo, kaya feeling ko tanga ako kung di ko pansinin yun. At karamihan sa mga tao ay magiging hangal kung hindi man lang nila titingnan ang ilan sa mga kotse sa listahan ko dahil ilan ito sa mga pinakamahusay na kotse na makikita mo. Walang kapantay, talagang tunay na karanasan sa pagmamaneho ang mga ito. Astig talaga. Ayos, totoo nga. Hindi talaga siya kulang sa lakas. Oo, ganun nga. Oo, yun nga. Yun ang unang beses kong nagmaneho ng ganon. Ilang ulit ko pa siyang minaneho at palaging parang unang beses. Ang astig ng kotse na yon. Oo nga. Napansin ko habang umaarangkada tayo, turbocharged siya kaya malakas ang hatak, lalo sa mid-range. Pero parang pumapantay na yung lakas niya, tama ba? Diyan pumapasok si Gallardo, ang ganda ng performance niya. Ibig sabihin, may iba pang magagandang option sa market. Kung gusto mo ng magandang supercar gaya ng M5 or Ferrari 360, piliin mo yung gated na kotse. Sa Ferrari F430, mas maganda pa rin ang gated kaysa sa V10. Tumataas din ang value ng mga ito. Magagandang kotse, yung Lamborghini Gallardo na tulad ng akin, yung mga early LP mula 2004 hanggang 2008. Sakto lang, kahanga-hanga pa rin ang mga kotse. Sulit talagang deal. Makakakuha ka ng magandang kotse na may gated shifter sa dagdag na 20-30k. Pero yun ang tunay na karanasan sa pagmamaneho, lalo na sa karamihan ng mga kurba. Doon ko ito ay kinukumpara. Ang Gallardo ko ay walang tirahan. Oo, wala itong mid-range punch dahil turbo engine. Karaniwan, malakas ang torque sa gitna. Yan ang Gallardo. Mataas ang RPM, parang R8 na V10. Parang Gallardo o Huracan, di ba? Sisigaw sila, gagawa ng magagandang tunog. Magandang mga pagpipilian din talaga yon. Ilalagay ko silang lahat doon, parang add up lang. Pero yung GTR, sige. Sa ganito, gusto ko na ako lang, ang kotse ko. Parang ang lupit ng tunog, dire-diretso lang. Oo, mahirap para sa akin. Medyo nag-wheel spin ng kaunti. Oo, ang lupit talaga ng tunog. Sa tingin ko medyo, pero alam mo, sobra na rin. Ang GTR ay palaging isa talaga sa mga kotseng nagpabilib sa akin. At tama lang naman dahil napakagandang kotse talaga. Ang GTR ay napakagandang kotse na talaga namang, sa totoo lang, sa tingin ko rin, palagi talaga. Tungkol sa, nag-soundbag na sila kanina, kapag sila ay, dalin kita sa isa pa dito, gusto kong ipakita sa iyo ang isa pang magandang kotse na kung naghahanap ka ng BMW o katulad nito, malamang makakahanap ka ng magandang karanasan sa pagmamaneho dito. Ito dito na nandito, tara, tingnan natin ito, silipin natin dito. Ang susunod, tandaan, nagsimula ang mga ito sa humigit kumulang $45,000 noong bago pa sila. Ang maganda ngayon, nasa $12,000 na lang sila.
Malaki nga ang ibinaba ng halaga para sa unang may-ari iyon. Pero bilang pangalawang may-ari, maghanap ka ng maayos ang alaga ng sasakyan. Kagaya ng Exisa na nabanggit ko, pero ito ay kadalasang rear-wheel drive. Makukuha mo ang ZF 8-speed sa mga mas bagong modelo na ito, ang all-wheel drive ay upgrade at isa talaga ito sa mga pinakamahusay na sasakyan. May dahilan kung bakit ito sikat. Maganda rin ang mas lumang E90 na 3 Series dahil may isa pa rin sa pinakamahusay na makina, ang 330. Yung mga N52s at ilan sa mga N50 tulad ng mga magagandang NA engine na ginagamit ng BMW. Pagkatapos, inilabas nila ang N20 at naging palpak yon. Pero pagkatapos ay nagkaroon sila ng makinang ito na lumabas ng kaunti pang huli ang B48. Una, ang mga headlight na ito ay talagang maganda. Aminin mo, BMW. Alam ko na nag-evolve na sila kasama ng mga sasakyan nila at malaking bahagi ng pagbabago iyon taon-taon. Pero talagang gumawa ang BMW ng napakagandang headlight dito ngayon at hindi lang ito para sa itsura. Alam mo ba na meron tayong adaptive LEDs? Kaya rin ang mga headlight na ito na mag-adjust depende sa kondisyon ng kalsada at pagbilis. Kaya bumababa ang mga headlight kapag nagtepreno ka. Ito pa rin ang lumang henerasyon ng mga headlight. Meron ka pa rin nung parang angel eye na itsura doon. Dahil dito, napanatili mo pa rin ang kidney grill at ramdam mo pa rin ang pagiging authentic nito. Ayon sa marami, marahil hindi ito ang pinakamahusay na extra high beam wedge series ng BMW. F-Series, kung saan ang mga E90 at E92 marahil ang huli sa mga NA. Iwasan ang twin turbo at N54s habang tayo lumulusot sa trapiko. Pero kaya nitong bumilis. Sa totoo lang, ang E90, lalo na ang mga 328 at 330 ay magandang panimula sa BMWs. Pagkatapos, naglabas sila ng F-Series. Ayos din ang 335. Meron kang N55 na mas maganda. Sa halip na magkaroon ka ng halimbawa tulad ng mga 330 at iba pa, binigyan ka nila ng turbo na 4 na silindrong makina tulad ng nasa kotse na ito. Kaya marami nagtalo dahil nagkaroon ka ng electrical steering. Parang nawalan ka ng koneksyon sa kalsada, mas naging digital ang pakiramdam. Parang nawala na ang tunay na pakiramdam ng pagmamaneho dito. Pero dahil napakaganda ng karanasan sa pagmamaneho nito, pagdating mo sa mga sumunod na henerasyon ng mga ito, makukuha mo na ang N55 Mach-E na isang turbocharged single turbo engine. Nasa tingin ko, hindi naman isa sa mga pinakamaasahang opsyon, pero nandyan na siya. O kaya makukuha mo ang B40, 8 makina lumabas ng kaunti pang huli sa dulo ng serye bago sila lumipat sa G-Series. Kaya pipiliin ko ang B48. Meron tayo maganda, maayos ang gawa at mahusay ang disenyo na rem. Nag-aalok ang BMW ng iba't ibang wheel packages para sa iba't ibang uri ng 3 Series na kotse. At ang 330C dito ay hindi na iba doon. Ngayon, patuloy na pinapaganda ng BMW ang kanilang mga disenyo, gaya ng magagandang LED taillights na makikita dito. Meron ding soft touch na feature para buksan ng trunk. Simple lang. Magandang pagkakagawa. Ayos! Pinag-isipan din nila ang mga extension at detalye sa trunk. Nakita mo na ba yung Lexus na bakal lang ang bar at simple lang tingnan? Tama. Maganda ang ginawa ng BMW dahil pinansin nila ang maliliit na detalye na di tulad ng Lexus na natitipid sa mga parte na yon. May mga nagsasabing wala silang pakialam. Ipinaliwanag namin na maliit lang yon at hindi mahalaga. Inilalagay nila ang lakas at kalidad kung saan dapat, pero hindi ako lubos sang ayon. Ibig kong sabihin, mas mahina ang suspensyon ng mga produkto ng Toyota at Lexus. Maliit ang preno. Napapansin ko ngayon, nagtitipid na sila. Tingnan mo yung door trim at mga bahagi. Kahit sa Camry, may magaspang at matutulis na gilid sa door panel at di rin maganda ang pagkakabit. Masasabi kong maganda talaga ang kalidad ng upuan. Sa likod, ako nakaupo ngayon. May sapat na gulang ako, halos 6 na talampakan, at may sapat na espasyo maliban lang sa paa na medyo masikip. Kapag naka-boots o makapal ang suot sa paa, mapapansin mong masikip sa ibaba, pero maluwag naman ang espasyo sa tuhod at headroom. Mga 3 pulgada siguro ang layo ng ulo ko dito. Kaya maraming espasyo dito sa likod. Ngayon, ang dapat nating tandaan ay talagang marami nang ginawa ang BMW at talagang lumaki na ito. At alam natin na maraming komento tungkol sa 3 Series, ang 4 Series na talagang lumalaki na. At ngayon, pinag-uusapan natin ang 2 Series dahil ang M2 ay binalik sa mas maliit na sukat, mas malapit sa dating laki ng mga M3. Ganyan talaga ang BMW. Palaki ng palaki bawat henerasyon. Grabe ang tagtag nito. Nasa 3 Series tayo ngayon at mukhang nirentahan ito, kung tama ako. Kaya hindi nila inalagaan.
Wala masyadong pagmamahal o pag-aalaga na inilagay sa kotse na ito. Maluwag dito. Maganda ang espasyo sa balikat dito. Maluwag din ang espasyo para sa tuhod dito. Tingnan mo yung likod ng mga upuan. May plastic yon. Tingnan mo yung Camry. Yung Camry natin, puro malambot na tila. May espasyo pero hindi maganda dahil matigas na plastic ang likod ng upuan ng BMW. Matibay ito kapag nasipa o nadali, kaya hindi agad masisira ang upuan kapag may tao sa likod. Hindi ko pa nahawakan to. Tinan mo, may center screen ka pa, tapos nasa likod ka na. Malinis ang iDrive system ng mga ito. Malinis ang henerasyong ito. At siyempre, marami pa akong dagdag na espasyo dito. Kung ako man ay isang adult na mga 6'4" o 6'3" ang taas, marami pa ring espasyo dito. Maluwag ang tuhod dahil maganda ang pagkakagawa ng sahig. Maraming espasyo, lalo na sa harap. Medyo masikip lang sa likod. Maganda talaga ang kalidad dito at maluwag pa. Sa 10 hanggang 15,000 dolyar, makakakuha ka na ng malaking kotse. Kung ikukumpara mo sa bagong 3 Series na may mga B48 at magagandang makina, tingnan mo pa rin ito. matters most to true car enthusiasts. Katulad ko, ang meron tayo dito ay ang bagong 2.0 litro na inline 4-cylinder turbocharged engine ng BMW na nagbibigay ng 248 horsepower at 258 foot-pounds ng torque. Ayan yung kilalang oil filter housing. 0 to 60 time nito ay mga Oo, parang laging problema talaga yung parte na yan. maganda pakinggan, di ba? Ngayon, paglipat natin sa loob ng kotse, alam natin na ito ay isang 330X, I o iX, depende kung anong trip mo. Ibig sabihin, may all-wheel drive system ang 200 at 48 horsepower na makina na ito. 4-cylinder na ang kotse na ito, hindi na straight 6 tulad ng dati. Dati gusto ko ang BMW at straight 6 na makina nila, pero yun lang ang downside. Ngayon, turbo 4 na ang 330. Ngayon, nasa E-Series na tayo, gaya ng E-Siyamnapu at Siyamnaput 2. Mas matatag na ngayon ang kotse kahit sa di magandang kondisyon ng pagmamaneho. Kung nakatira ka sa hilagang bahagi, mas maganda nga yun, pero ang kapalit ay tumatanda na rin ito sa ibang mga kalsada. Suspension. Mga problemadong bahagi, tapos didiretso na tayo rito. Karaniwan ito sa BMW. Maraming pagpipilian gaya ng power windows na pwedeng ilap at power mirrors. Pinag-uusapan natin ang taillights sa dynamic light systems na pwede mong gawin. Gusto ko ang piano finishing kahit maraming ayaw. Pwede mo itong buksan. Kailangan lang mag-ingat sa madalas gamitin na lugar at iwasan ang maraming abrasives. Dapat laging lint-free ang gamit. Bukod doon, maganda ang itsura nila. Ngayon, lilipat tayo dito. Kita mo, analog gauges. Kita mo, nawawala na lahat yon. Nakita mo na ba yung bagong E3? Marami ng ibang brand na yon. May digital analog gauges pa rin dito. Volkswagen, luma pa rin style nila. Digital gamit pero authentic pa rin ang dating. Hindi masyadong electronic. May ilan na hindi ito gusto. Ang BMW ay nanatili sa mas tradisyonal na itsura sa kotse na ito at meron ka pa ring tradisyonal na gauge cluster dito sa bagong 330xi. Ngayon, kung titingnan mo ang dashboard dito, makikita mo ang typical na disenyo ng BMW. Medyo tuwid ang dashboard, mataas ang kalidad, pero hindi naman talaga ang pinaka-stylish. Sa totoo lang, kung titingnan mo sa baba, medyo lumana, lalo na yung gitna ng dashboard. Wala na rin yung IDs na bersyon. Narinig mo ba na inamin ng CEO ng Ferrari na malaki ang matitipid na pera? Ipapakita ko ang control system dito. Mahal talaga ang mga button. Ipapakita ko sa iyo ang laki ng pagkakaiba. Kaya nila inaalis yon, hindi dahil sa itsura o sa estilo. Madaling i-program at palitan dahil modular at matipid pa. Mas malinis din ang Audi at pwede mong itago gamit lang ang isang pindot ng susi. Pwede mong alisin yung MMI system o yung display, pwede mo siyang itago. Sa BMW, permanenteng nakakabit ito sa gitna ng dashboard dito. Habang nagmamaneho tayo, umaandar lang tayo at lahat ay standard. Ipapakita ko ang ilang tampok at pagpipilian mo. Yung driving modes, pwede mong palitan ito. Nasa auto mode tayo ngayon na siyang default mo. Pwede mo rin itong ilipat sa sport. Kapag naka-sport, makikita mo ang S. Nasa S3 ko ngayon, parang nasa Gear 3. 8-speed automatic transmission ito. Ibig sabihin nasa Gear 3 tayo sa 8 gear dito sa sasakyan. Ililipat ko muna ito sa auto ngayon. Maraming mode na pwedeng gamitin sa sasakyan na ito. Bago tayo magsimula, gusto kong sabihin na solid ang driving dynamic ng sasakyan na ito. Hindi ito M3 at hindi rin ito sinusubukang maging M3.
Electronic steering din ito. Talagang maganda ang takbo ng sasakyan na ito. Isang mid-level na kotse sa hanay ng 3 Series dahil madali itong gamitin araw-araw, matipid sa gasolina pero may malakas pa ring performance. Hindi man kasing ganda ng performance ng M3, may mga kaya itong gawin na di kaya ng M3, gaya ng madali at komportableng pagmamaneho sa taglamig. Mas mababa rin ang gastos sa maintenance nito. Pero sa totoo lang, maganda talaga ang makinang ito. Oo, yan mismo ang sinasabi ko. Practical talaga ang kotse na ito at yan ang gusto ko sa 3 Series. Sa tingin ko, karamihan ng tao ay gusto rin ito. Oo, may mga makina medyo maasahan, tamang laki na pwedeng gamitin ng karamihan sa inyo at ng pamilya ninyo. May trunk din ito at talagang practical ang kabuuan ng sasakyan. Ang 3 Series ay palaging ganong klase ng kotse katulad ng C-Class sa Benz o halimbawa ng A4 sa mundo ng Audi. O pwede pa tayong lumayo pa. Kumusta naman si El Forma at si Giulia? Paano naman ang Maserati at mga modelo nila? Kasi bawat brand may sariling inaalok. Habang binabalikan ko ito, gusto kong ibahagi ang ilang karanasan ko sa mga sasakyan na pinaniniwalaan ko. Kailangan natin itong pag-isipan lalo na habang tumitingin at lumilipat na yung 25-26. Itong huling 5 taon ay nagpakita sa atin ng mga sasakyan na tumaas ang presyo ng 50% dahil sa inflasyon kumpara noong 10 taon nang nakalipas. Kahit base sticker price lang, brand new. Kaya nakita natin ang malaking pagtaas ng presyo na binabayaran ng mga consumer para sa digital at electronic na teknolohiya. At dagdag pa rito itong disenyo at research and development para sa elektrifikasyon na lahat ng mga brand na ito ay lumilipat na. Ibig sabihin, ikaw ang nagbabayad sa development ng bagong electric sasakyan, pero kasama pa rin ito sa gastos ng internal combustion na sasakyan. Kaya, kung gusto mo ng sasakyan na napagdaanan na ang depreciation nito, based sa mga espesyalista mula sa, alam mo na, Kelly's Blue Book o Black Book o syempre eCars.com, 3 magagandang mapagkukunan ito. Lahat sila ay magpapatunay na karamihan sa mga sasakyang ito, itong mga luxury cars, pagkatapos ng mga 10 taon ay nakaranas na ng, alam mo na, kahit saan mula 50 hanggang 80% ng depreciation. Kapag sumakay ka sa Range Rover, makikita mong halos 85% ng orihinal na halaga nito ay nawala na. Kaya napakalaki ng mga deal sa merkado ng mga second-hand na sasakyan. At kahit nakaramihan sa mga lumang sasakyan na yon, kahit mga 10 taon nang nakalipas, ay napaka-analo pa rin ng karanasan sa pagmamaneho, gaya ng nakita mo sa marami sa mga ito. Ilan ito sa mga personal kong paborito sa nakaraang dekada. At talagang nagpapasalamat ako sa iyo sa pananatili at pag-enjoy sa buong karanasang ito. Sana ay nakatulong ito sa iyo. Kung naghahanap ka ng second-hand na sasakyan, at mahilig ka sa enthusiast at luxury car tulad ko, pero sawa ka na sa mga pilit na hybrids, 3 silindrong turbo at CVT, hindi ko rin gusto ang mga yan. Mas gusto ko yung totoo at kayang ayusin, lalo na kung kaya kong gawin mag-isa at mechanical. Alam kong marami rin sa inyo ang may gusto nito. Sana naipakita ng video na ito, lahat ng yon para sa inyo. Tuloy lang sa pag-subscribe at balik kayo dito, malaking tulong talaga yon. Pinaka-importante, panurin nyo yung mga video na yan para tumaas ang watch time ko. Sa totoo lang, ang mga bagong update sa YouTube at pagbabago sa algorithm ay hindi naging maganda para kay Exotic Car Play Plays. Baka pwede mo pa panuorin ang isa pang video, malaking tulong yon sa akin. At sa huli, makakatulong yon para magpatuloy ako at maipagpatuloy ang pagbibigay sa inyo ng magagandang content tungkol sa mga kotse para sa mga mahilig na matagal nyo ng hinahanap. Mula, gaya ng dati, sana ay magkaroon kayo ng magandang araw at makakausap tayo ulit sa lalong madaling panahon. Paalam!